Kuya Chen. Kuya Chen, gising ka na. Nasan na kayo? Nasa ospital ka. Nakalimutan mo na? Hospital? Ibig sabihin, si Tsutsi niya ang nakatanggap ng tawag ni Zenke. Tapos iniwan nila ako sa highway. Doon nangyari ang aksidente at nasugatan ako. Nasugatan? Pare, muntik ka nang mawala. Talaga bang wala ka nang naalala? Ang kakaiba ng amnesia, ano? Ang mga bagay na minsan mahalaga sa'yo, bigla na lang nawawala sa isip. Kayo at siya. Anong nangyayari? Grabe, mahal na mahal mo talaga siya. Sinya. Nakita kayo post mo, hindi ka okay. Binilhan kita ng gamot umaga at gabi. Alam kayo na. Huwag mong kalimutang. Uminom ng gamot ha. Sinya. Pakasalan mo na ako. Papangako ko, mamahalin kita habang buhay. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Chun yan. Magkaibigan lang tayo. Walang problema. Maghihintay ako palagi. Ako ang tinutukoy mo. Ano PABA? Ang AI sprite na pinag-aralan mo, kayang baguhin ang takbo ng mundo. Pero dahil sa isang salita ni Tsutsi niya, ibinigay mo ito ng walang kondisyon at masipag kang nagtrabaho para sa kanya ng 7 taon. Pagkatapos ng press conference 3 araw mula ngayon, lulipad siya na mataas. At ikaw? Wala akong maalala. Nakalimutan. Minsan mabuti ang makalimutan. Naalala ko nung una kitang nakilala. Nakningning ka. Ang mga tinatawag na paborito ng langit, wala silang magawa kundi hangaan ka. Pero simula nang dumating si Tsukinya, nawala ang liwanag mo. Parang isang mababang lamok. Lamek. Bakit lamek? Alam na sa isang pitik lang, magiging latik na. Pero hindi pa rin mapigil ang tukso ng isang diyosa. Siguro balong ara. Saglit lang siyang nabilag. Ngayon, mukhang ang aksidenteng ito ang naging dahilan ng aking bagong buhay. Baka sa muli mong pagkikita sa kanya, mabulak ka ulit. Kasi dati mong sinabi na siya ang ideal mo. Bakit Montag siya dinala? Bakit? Hindi ka na ba makaraos sa ibang bansa? Naging presidente si Sinyang. Bumalik ka para sumipsip. Shinya, hindi ako ganun. Tama na, Tengjin. Si Zheng Ke bumalik para talangan kaya niya iniwan ang mataas na sahod sa ibang bansa. Ikaw naman. Chun yan. Gaano katagal mo pa itutuloy ang ganitong kababawan? Anong ibig mong sabihin? Ano pang pinapalabas mo? Sabi mong nagka-aksidente at kailangan na 3. Sa itsura mong gayon, parang wala kang inabot na aksidente. Ang ginagawa mo. Gusto mo lang akong makonsensya at pilitin na sagutin ka. Sinasabi ko sa'yo. Hindi mangyayari yan. Sinabi ko sa'yo, si Chen yan na aksidente. Nakapagpatahi siya ng 7 tahi sa tiyan niya. Eh ano naman? Wala na ba siyang paa para tumakbo? Chen yan, ganito ka? Nakakadiri ka. Ksuk Sinya. May puso ka ba talaga? Noong nagsisimula sa negosyo, mahirap ang sitwasyon. Iniwan ni Chen yan ang lahat para samahan ka, inalagaan ka niya. Kahit hindi mo siya pasalamatan, wala kang karapatang tratuhin siya ng ganito. Sabihin mo na lang ng maaga. Gusto mo singilin ang utang na loob, hindi ba? Bakit ka pa nagpapanggap na malalim ang damdamin mo? Nasa card na ito ang 1 milyon. Turingin mo na lang na pambayad sa medisina mula sa kumpanya. Tama nga pala, kakabalik lang ni Zenke mula sa pag-aral sa ibang bansa. Siya na ang magiging technical director ng kumpanya mula ngayon. Siya ang bahala. Ksuk Sinya. Ngayon ang pinakakritikal na sandali ng AI sprite. Kung ganito, paano ang press conference sa 3 araw? Si Chen yan, na hindi graduate sa kolehiyo, nagawa niya. Si Zeng pa kaya, isang high-level overseas talent, mas mahusay siya. Ziege. Pumapayag ako. Chun Yen, ikaw? Buti naman at naintindihan mo. Mulang gayon, sumunod ka kay Zenke bilang assistant niya at matuto kang mabuti sa kanya. Noon, halos gusto niyang hawakan lahat ng bagay para sa akin. Paano nangyari ito? Nabalif ka ba? AI spirit ang bunga ng lahat ng pinaghirapan mo, ibinigay mo lang sa kanya? Noong araw, sinaktan ko ang damdamin ng mga magulang ko at nagdesisyong pumunta sa Jiangxi. Ngayon iniisip ko. Saka. Siya, nakita ko na. Wala akong nararamdaman. Pare, seryoso ka ba?
Marchen, nakalabas ka sa ospital. Habang wala ka, ang kumpanya. May bagong empleyado sa kumpanya, walang alam, puro utos, nagulo ang technical department. Nagyayabang dahil may nakuha na certificate. Pakinggan nyo to, yung certificate na yun binibigay lang sa di pa graduate sa college natin. Sa'yo ba ikukumpara? Alam na ng lahat. Siya lang, si Tsutsinya, paang bulag at bingi, hindi nakikita. Assistant Sue. Ito ang resignation letter ko. Pakitulong na lang po ihatid kay President Sue. Si General Manager Chen, hindi humihiwalay kay President, parang alagang yaman. Mag-resign na siya? GM Chen, nasa mahalagang yugto tayo para sa AI Spirit. 3 araw na lang, launching na. Kung aalis ka, hindi namin kayang... Relax. Ang AI Spirit, resulta ng pinaghirapan ng team. Hindi ko sasayangin trabaho ng lahat dahil sa personal na dahilan. Nakatakda kong huling araw ay 3 araw mula ngayon, pagkatapos ng launch. GM Chen, wala na ba talagang paraan para magbago ang desisyon ninyo? Nagasip na ikaw. Sa buhay, ilan ba ang meron tayong 7 taon? Umalis ka na, mabuti na rin. Sa galing mo, pag wala si Tsutsinya, mas magiging maganda pa ang mangyayari. Anong ginagawa mo? Nagbibigay ang kumpanya ng sweldo. Para BA, makipag-usap lang? Balik trabaho na. Mr. Chun, mag-usap tayo. Ang galing mo talaga, Marchen. Sa kumpanya, nabuo ang sariling grupo. Napakagaling mo sa pagkuha ng tiwala ng tao. Tingnan mo sila, mukhang ikaw lang ang kinikilala. Nakakabahala na baka 2 pang taon, alitan mo na ang apelyido ng kumpanya ng Chen. Naniniwala lang sila sa mga may kakayahan, hindi sayo. Dapat hanapin mo ang dahilan. Chen yan. Ikaw lang ang kapalit ko. Ano ang ipinagyayabang mo? Kapalit? Ako ba? Hindi BA, kung hindi ako umalis noon, wala kang pagkakataong maging paborito ni Tsinya. Sa todo lang, dapat magpasalamat ka sa akin, hindi BA? Dapat akong magpasalamat sayo. Kung hindi dahil sa pagbabalik mo, hindi mabilis magigising. Ngayon bumalik na ako, wala kang karapatang maging key. Maaga kang gumigising para bumili ng siopaw sa Zhaoji para kay Tsinya. Ang mga hilig niya, lahat yun dahil sa akin. Anong ibig sabihin? Gusto ko ang siopaw ni Zhaoji, kaya kumakain si Tsinya doon. Gusto kong akyatin ang South Peak, kaya lagi siyang umakyat. Ang nakakatawa, iniisip mo ba talagang hilig niya ang mga yan? Sinasamahan mo siyang kumain ng mga kinakain namin at maglakad sa mga lakaran namin. Kaya nung sinabi kong panghalili ka lang, hindi yun maling akusasyon. Kung totoo ang sinasabi niya, lahat ng ito sa loob ng 7 taon. Nakakatawa talaga. Anong punto mo? 7 taon na ang nakalipas, iniwan ko siya dahil sa kahirapan. Pero ngayon, matagumpay na siya. Dapat bumalik ako para tangkilikin ito. At ikaw, alam mo ang lugar mo umalis ka. Saka ikaw, ang cute mo rin talaga pakinggan. Ang cute mo. Ang babae na di mo makuha, pero sa akin, sunod-sunuran. Ilang taon kang nasa abroad, ang gastos kayo dun siya ang nagpapadala. Sa madaling salita, ginagastos ko ang pera niya habang araw-araw kong iniiba-iba ang babae ko. Sa totoo lang, cute siya, pero hanggang dun na lang. Alam ba na ito? Hindi ka ba natatakot na pagdating ng araw malaman niya ang totoo mong kulay? Ano kaya ang kapalit nun para sayo? Sa pagiging ganyang kakit niya, karapat-dapat ba siyang malaman? Kung gusto mo, ikaw na magkwento sa kanya. Tingnan natin kung mas maniniwala siya sa iyo kaysa sa akin. Wala akong enters makialam sa usap. Makialam? Gusto mo? Kaya mo BA? Sinabi yan ay niya. Hindi lang ang posisyon at tagumpay mo, at ang AI mo raw, lahat mapupunta sa akin. Lahat ng pinaghirapan mo, sa akin pa rin mapupunta sa huli. Karapat dapat ka BA? Alam mo ba ang pangunahing lohika at ideya sa likod ng AI Spirit? Kahit ibigay ko sa iyo ang source code nito. Maintindihan MOBA, isa ka lang namang key pero walang alam. Lokahin mo asay sushinya, young cute na bata, pero wag mo na ring lokahin ang sarili mo. Pumunta ako dito para makita kung ano ang espesyal sa iyo. Paano mo nakuha ang ganitong katinding loyalty ni Tsutsinya? Siya na lang ang bulag. Sa talento mo, hindi ka karapat-dapat sa oras ko. Binibigyan kita ng 3. Sinya, siya ang tumawag sa iyo ng key. Sabi niya, nasabuto mo na raw talaga.
Okay, calling BA? Nasaktan ka BA? Ako, ike lang ako. Ganito pang tuwag mga kailang? Tara. Dadaling kita sa ospital ngayon na. Tiyan yan, pinabalayan kita. Si Zenke ang hangganan ko. Huwag mong isipin na dahil matagal ka na sa akin, hindi kita pakakawalan. Kung mangyari ulit to, ikaw na ang bahala sa gamit mo. Alis. Tingin siya. Sino ang paniniwalaan? Ang sugat mo muling bumuka, masakit yan. Magkakaroon ka pa ng peklat. Maganga ka. Salamat, Doc. Si Zenki, ang cute-cute niya. Pupuntahan ko siya. Ako na talaga ang may kasalanan. Oo, bakit di kita naramdaman? Ang dami mong ginawa para kay Suksinya, pero siya para lang es akute na yun. Talagang walang halaga. Wala ngang halaga. Pero ang weird din. Kahit wala akong naalala sa moment na yon, naramdaman ko ang sakit, instinct na protektahan siya. Ito ba ang tinatawag na likas na reaksyon ng katawan? Magpakatino ka naman. Pero ngayon, okay lang din na isumit ko na malilimutan na ng katawan ko ang instinct na protektahan siya. Ano ang sinabi mo kanina? Ano ang sinabi mo kanina? Bakit ka nandito? Ano, na-touch lang tapos na ospital na? Chen yan, paulit-ulit na ginagawa ang eksena. Hindi ka ba nagsasawa? Ikaf, Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, umalis ka. Himinji ka ang tawad Cajun ka. Tsuchinya, nasiraan ka ba ng ulo? Nasaktan si Chenje dahil ipinagtanggol ka niya. Tapos gusto mo Wala kang alam, huwag magpadala. Alam mo ba sinasabi niya sa likod mo at paano ka pinag-usapan? ikaw ang walang alam sa sitwasyon at nagpapagamit. Ilang taon na tayong pinagtatanggol ni Chengish. Pero pinaniniwalaan mo si Zenki. Napakaraming CCTV sa kumpanya. Bakit hindi mo tingnan? Hindi ko na kailangang mag-check. Hindi ganong klaseng tao si Mas naniniwala ka pa sa Kite na yun kaysa kay Chenji. Chen yan. Nainggit ka kay Zenke dahil mas magaling siya sa'yo. Pero dapat alam mo kung kailan titigil. Pumunta kang gayon at humingi ng tawad sa kanya. Dahil sa nakaraan mong kontribusyon, papatawarin kita. Selus. Nakakatawa naman. Alam mo ba kung anong status ni Chen yan sa industriya? Zia ay. Hindi nga siya nakatapos ng university. Anong klaseng status ang meron siya? Hindi siya nakatapos ng university. Anong klaseng status? Kung hindi ako noon, hindi siya naging technical director o vice president ng kumpanya. Hindi natapos si Chen. Wala akong interes na alamin ang nakaraan niya. Ang alam kayo lang, si Zenke nag-aral sa abroad ng 7 taon. Siya ang dapat maging vice president ng kumpanya para hindi tayo pagtawanan ng mga tao. Hindi kailangan makipag-usap pa sa kanya. Ako rin, hindi gagawin. Humingi ng tawad sa bata. Hindi. Kung wala kang ibang gagawin, pakiusap, umalis ka na. Sige, decision mo yan. May mahalagang pulong bukas sa kumpanya. Huwag na huwag kang gumawa ng gulo, kundi huwag mo akong sisihin kung maging malamig na ako sa'yo. Nakakainis talaga. Sa industriya, ikaw na ang AI ama. Ilang multinational companies ang nag-alok sa'yo ng shares pero di mo kinuha. Siya si Tsutsinya, ni hindi niya pinahahalagahan kahit kaunti. Tingnan mo, galit na galit. Eto, uminom ka ng tubig. Paano ako hindi magagalit? Sinasabi niyang hindi ka nakapag-aral sa kolehiyo. Ikaw ang pinakabatang propesor ng instituto. Kung hindi lang dahil sa kanya, sa estado mo ngayon, hindi ka niya makikilala. Tapos na ang lahat. Bastet bumalik siya. Hindi pa huli ang lahat. Kuya Chen, talagang hindi mo na ba siya pagbibigyan? Hindi mo sinabi na okay umalis? Si Tsutsinya ay ang Kite na AI spirit na pinaghirapan mo sa loob ng 7 taon. Malapit nang magtagumpay, pero ngayon alis ka. Kaya mo bang tanggapin? Nga, Chen, pinagdaanan ninyo ni Presidente ang marami. Kahit pumasok ang spirit na yan sa kumpanya, hindi magiging cruel si Presidente. Ang pag-alis ko, di dahil sa kanya. Naintindihan ko na ang maraming bagay tungkol sa sarili ko. Saka, Ang pag-ipon sa inyo ngayon ay para ipahayag ang isang Mahalagang pagbabago sa tauhan. Tingin ko ilalagay ang Kite na yan sa technical na department. Siguradong magiging mas nakakapagod. Ipinapahayag ko na si Chen Yan ay agad na alis bilang technical director at vice president ng kumpanya. Si Zenke ang papalit sa posisyon. Hindi ito biro. Ano ba Zia para paano mapapalitan ang pwesto ni Kuya Chen? UNGA. Ang AI Genie ay proyekto mismo ni Kuya Chen. Ngayon bigla siyang papalitan, siguradong magkakaproblema. Nasa huling yugto na tayo ng integration. Hindi lang ang newbie na yan, kahit ang buong kumpanya o ang buong industriya. Si Kuya Chen lang ang may kakayahan dito. Hindi ito patanong, desisyon na ng kumpanya. Kung sinuman ang hindi sumunod, mag-impact na tumalis.
Pero, Sang-ayon ako na ibigay ang posisyon. Pero, ang AI Jenny ay haligi ng kumpanya at resulta ng 7 taon ng pagsisikap. Kaya tingin ko, ang proyekto na ito, pansamantalang hawakan ni Tang Jin. Siya ang may pinakamaraming alam dito, masisigurado na magiging maayos ang press con. Chen Yan, ano nang ibig sabihin nito? Hindi mo ba pinapahalagahan? Tama, hindi nga kita pinapahalagahan. Kapag may nangyari sa press conference, 7 taong pagsusumikap ng kumpanya mawawala. Ang resulta niyan, hindi na may isip. Hindi pwede, ang AI Sprite ang tunay na core asset ng kumpanya. Dapat natin itong makuha. Kung ayaw ni President Chen, sinya, para sa'yo, handa akong magsimula bilang simpleng empleyado. Chen Yan. Ang Yayan Technology ay apelido Su, hindi Chen. Pinili kong si Zenke ang pumalit sa iyo, dahil mas magaling siya kaysa sa iyo. Desisyon ito ng kumpanya. Tapos ng meeting. Xu Xinya. Siguradong magiging pagsisihan mo ito. Hindi pa ako nagkamali sa mga desisyon ko. At sa trabaho, gamitin ang tamang titulo. Presidente, may resignation letter dito na kailangan nyo pong pirmahan. Presidente, pag-isipan ulit. Mahirap makahanap ng talento, lalo pa. Sinya, ako ang nagdulot ng problema. Bakit hindi humingi ng tawad kay Chen Yan para magpatuloy? Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung wala ako, wala siyang ganito ngayon. Nasa maayos na ang takbo ng kumpanya. Ang daming magagaling diyan. Sino mang gustong mag-resign, paalisin agad. Sige na, huwag na kayong mukhang kawawa diyan. Simula nang alam ang posisyong ito, dapat ipasa. Baki, puis Chen, Ika experto, Sinosia, Ano karapatan niyang agawin posisyon mo? ONGA, Lahat ng malalaking proyekto ng kumpanya, ikaw ang namuno. Enjaille Spiritu, Nasa Crucial Stage PA. Kung alis ka, paano namin magagawa ng maayos? Tama na. Lahat kayo, huwag nang pigilan si Chen. Umalis si MR Chen, hindi naman siguro masama. Saka alam naman ng presidente ang bagay na dapat unahin, baka hindi naman siya pipirma. MR Chen, pinirmahan na ng presidente. Ano? Talagang pinirmahan niya? Oo. Sabi pa niya. Anong sabi niya? Sabi ng presidente, tama ang direksyon ng kumpanya, sapat ang talento, at lahat ay mapapalitan. Kung may gustong mag-resign, palisin siya. Gusto mong palisin si Kuya Chen. Calocon, Sinisira mo ang plano mo. Alam ba niya kung gaano kahalaga ang sitwasyon ngayon? Dahil lang sa isang tagalabas, ginagawa niyang biro ang 7 taong pagsisikap ng lahat. Napakawalang kwenta. Kung desidido ng umalis, mas mabuting gawin ng mas maaga. Tang Jin. Basta't susundin ang plano at isulong ng maayos, kahit wala ko. Hindi magiging malaking problema. Kahit ganito na ang trato niya sa'yo, bakit ka pa rin? Hindi para sa kanya, para ito sa inyong lahat, pati na rin sa 7 taon ng aking buhay. Gino Chen, gusto kong sumama. Ginu Chen, lahat kami sasama sa inyo. Gino Chen, gusto kong sumama. Ginu Chen, lahat kami ay sasama sa inyo. Ginu Chen, sama-sama namin kayong sasamahan. Chen, kung alis ka, sabay tayong lahat. Lahat kayo ay namumuna sa industriya. Kung saan nyo kami dadalhin, siguradong mas maliwanag ang hinaharap natin. Bakit mananatili dito para magdusa? 7 taon ng pagsisikat. Kailangan na magkaroon ng resulta at saka, magiging mahalagang bahagi, ang inyong mga talaan. Kapag sumuko ngayon, sayang naman. Ang pinakaimportante, paano tatakbo ang susunod na hakbang? Hindi kayo panisip. Tawag mula sa ibang bansa. Hello, Tapos ka na ba maglaro? Kailan ka uwi at pakakasal sa akin? Sino ka ba? 7 taon lang, ni hindi mo na makilala boses ko. Pakawalan nyo na ako. Talagang nadala lang ako, sandali lang yun. Totoo, nadala lang talaga ako. Sue, Yung kasunduan natin noon tungkol sa Una kang hindi ka pa uwi. Pupunta na ako sa Jiangcheng para sanduin ka. nagbook na AKOing flight. Sa makalawa, uwi ako at magpapakasal na tayo. Ulitin mo na, Toda biyayang sinasabihan mo? Anong sinabi mo? Kasal. Piachin yan. Oy. Pinatayan mo ako ng tawag. Napilitan lang ako. Naligaw lang ako noon, sila ange mais pas kana.
Ang mga magulang mo ang nagbigay ng pera, paaligawan kita. Ikaw, karapat dapat kang manligaw sa akin. Sa mundong ito, si Kuya Chanyan lang ang narahapat na makasama ko. Tungkol naman sa kanya. Alam niyo na kung anong gagawin. Senyorita, ang ibig mong sabihin ay, I-book niyo ako ng pinakamabilis na flight pauwi. Sa Makalawa? Hindi ko kayang maghintay hanggang Makalawa. natural na reaksyon lang yun. Ganoin AKO kind love SA, Anong sinasabi mong eroplano at kasal? wala itong kinalaman sa'yo. Wala rin itong kinalaman sa akin. Hindi mo iniisip na papupuntahin ang mga magulang mo dito para pilitin akong magpakasal sa'yo. Di ba, Chenyan? Noon, wala pa si Zenke, impossible na. Gayon nandito na siya, mas impossible. Sobra mo nang iniisip. Ano man ang nangyari kay Zenke, wala akong pakialam. Chenyan, hanggang kailan ka magpapanggap? May topak kabiye? Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang lumabas. Ang dapat lumabas ay ikaw. Ang posisyon ng Vice President. Keoke Henke yun. Ang opisina sa kanya na tungkol sa'yo. May maliit na kwarto sa tabi. Doon ka muna pensament. Hindi na kailangan. Handa na AKO. Ito ang abiso. Wala akong pakialam sa mga naisip mo. Si Zenke, nagpakumbaba sumali sa hindi ko siya papayagang magdusa. Pitong taon ng kabataan. Ano ba talaga ang halaga nito? Huwag ka nang magalit. Sa hinaharap, tutulungan kita pamahalaan ang kumpanya. Si Chen Yan ang kasama noong itinatag ang kumpanya. Isa siya sa original na miyembro. Hindi ko gustong gawing mahirap ang sitwasyon. Pero umaasa siya masyado sa tiwala ko, kampante. Kung nagkaroon siya ng katulad mong pagiging masino, hindi ko kailangang gamitin ang insidenteng ito para bigyan siya. Babala? Tama. Gusto keo malaman naya na ang tagumpay ng kumpanya ay dahil sa maayos kong pamumuno. Pero ang pwesto niya, hindi naman di mapapalitan. Maghihintay ako hanggang aminin niya ang pagkakamali. Baka kahit kailan hindi mo na iyon maabutan. Ano? Ayaw ni Chen Yan lumipat. Ikaw pa ang pinadala para kumbinsihin ako. Si Tsutsinya, si Chenya para sa'yo, pinili niyang iwan ang lahat itong taon na ang nakalipas. Kahit gaano pa kahirap, hindi kanya iniwan. Zino Mak akala, dahil lang sa ganitong munting kite na tao, hindi mo siya matanggap kahit isang araw? Ikaw na munting ki. Ang kit na si Zenki ay isang balikbayan na elite. Ang tunay na kit ay si Chen Yan na hindi man lang nagtapos ng kolehiyo. Noon tinanong ko siya, sabi niya wala akong alam sa teknolohiya, huwag daw akong makialam. Ngayon alam na niyang mali siya, huli na. Ang pagiging vice-presidente ng kumpanya, kalimutan na yan, mag-umpisa mula. Nakilala kita ng 10 taon. Pero ngayon ko lang naintindihan ang totoo mong pagkatao. Ang tanggamontak, walang lunas. Tumajol ka. Huwag mong kalimutan, ako pa rin ang boss mo ngayon. Wala rin akong balak magsalita pa ng kung ano-ano sa'yo. Gusto mo akong tanggalin? Bahala ka. Heto ang plano na iniwan ni Chen Yan. Sundin mo to, at kahit papaano, magiging maayos ang press conference. Bahala ka, Nadia. Plano 2? Akala niya hindi kayang mabuhay ng kumpanya nang wala siya. Anong ginagawa mo? Ito kasi, ang AI na ginagawa sa bansa, lahat hit gaya ng mga researcher nila, ang cute din nila. Akala mo makakagawa ng magaling diyan. Pero malapit na yung launching, sa Makalawa na. Relax ka lang. Basta magdiwala ka sa akin, mapapalaki ko ang kumpanya. Sigurado walang problema? Wala, magdawala ka sa akin. Ang AI Spirit ang pangunahing proyekto ng kumpanya, pinakamalaking pinuhunan at nakataya ang buhay o kamatayan. Kailangang walang palya. Ang mga investor at propesor sa industriya, ignorante. Kapag lumabas ang AI ko, sila ang magmamakaawa sa'yo. Ipapakilala ka nila sa mga investor. Sige, naniniwala ako sa'yo. Tara na. Dito na lang. Hindi tayo mawawala sa isa't isa. Ba't kakalungkot? Kuya Chen, tapusin ka ulang tu, pupunta rin ako sa Beijing para hanapin ka. Teo. May sarili akong desisyon at paninindigan. Huwag mo na akong pilitin. Hindi alam ni Tsutsinya ang lugar niya, pero hindi rin ako bulag. Kung wala ka, ano halaga ng pag-asa ng unicorn ng bansa? Kung kasama kita, may kinabukasan. Iwan mo ba ako? Kung gusto mong pumunta, Mak Pakazal, talaga bang kaya mong kalimutan si Tsutsinya? Zeno? si Suhi. Yung dating baliw sa'yo, yung kapitbahay na batang babae. Una,
Pero hindi kayo nakita ng 7 taon. Gusto naya AKO. Magpapakasal siya, at naniniwala akong hindi niya ako sasaktan. Sige, good luck sa inyong dalawa. Tara na, ay, Huwag kalimutang padalhan ako ng imbitasyon sa kasal nyo. Sigurado akong pupunta ako. Hello, ako si Zinke, Tech Director Engie Yayan Technology. Ngayon, magsasalita ako sandali. Si MR Chen nagtrabaho ng 7 taon, pero sino ang tatayo sa entablado? Iba PA. Si Mr. Tang, cute siya. Sinubukan ko nitong mga araw, ni hindi matutulad kay MR Chen. Kahit sa industriya, hindi siya angkop kahit bilang taga-ayos lang. Hindi ko maintindihan si President. Tinanggal si MR Chen para bigyan ang ganitong dekorasyong walang laman. Makikita ang totoong kulay ni Tsutsinya. Magandang bagay ito para kay Kuya Chen. Itong press conference night, Ito na ang pamamaalam ni Kuya Chen. ang AI Spirit Deity ay pinamunuan ni Chen Yan. Hindi lang siya nag-aral ng advanced na teknolohiya sa ibang bansa, hindi rin nakatapos sa kolehiyo. Sa loob ng 7 taon, walang resulta o tagumpay. Ngayon, nandito na ako. 7 taon akong nasa ibang bansa. Nakita ko ang mga bagay na di mo pa nakita. Natutunan ko rin ang tunay na teknolohiya. Simula ngayon, hayaan mo akong ipakita sa inyo ang AI Spirit 2.0. Binago niya ang pangunahing code. Kamusta, little spirit? Kamusta? Ako si Little Spirit. Para ipakita sa inyo ang AI Spirit 2.0. Ano ang gagawin mo? Hindi ito ang AI spirit natin. Binago niya ang code. Kailangan ihinto ang press conference. Malaking problema ang mangyayari. Hindi pwedeng ihinto. Ang press conference ay kailangang magpatuloy ayon sa plano. Kung hindi, maapektuhan ang financing ng kumpanya. Anong oras? Sinabi ni Chen na kapag may problema sa presentasyon, itigil ang press conference. Kung hindi, haharap ang kumpanya sa pagkabangkarote. Chen Yan, sinasabi niya tama. Kaya rin gawin NI, Zhengko ang kaya NI Chen Yan. Sobrang nava ako para kay Chen Yan. 7 taon niyang itinayo ang hagdan para sa'yo, pero sinira mo lahat dahil sa kite na yan. Susunod, ipapakita ko ang produktong tatawid ng siglo. Tara, Espiritu, gumawa ng video ayon sa mga clue. Gagawin ko ayon sa iyong tagubilin. Naghahanda ako ng visuals. kahit teknolohiyang 10 taon na, kayang gawin ito. Sa loob ng bansa, hindi ginagamit ang ganito, ngayon pa ilalabas? Nakakahiya. At saka, tingnan mo ang proseso, parang pamilyar na pamilyar ito. Ang pangungopia ay isang malaking kasalanan sa industriya. Hindi naman siguro saksakan ng tanga si Tsutsinya para ikapahamak niya. Kaibigan, huwag magmadali. Unang beses nyo makakita ng advanced sistema. Nakakagulat. Iba? Pero simula pa lang ito. Basta mag-invest ng buo sa hinaharap. Sa hinaharap, may hinaharap ka pa? Anong ibig mong sabihin? 10 taong gulang na teknolohiya, ipagyayabang mo? Gago! MS2, kailan nyo pa nailabas ang bagay na to? Kung nandito si MR Chen, hinding-hindi niya papayagan ang pandaraya. Ang foundation ng code mo ay gamit ang Western E, tama? Paano mo nalaman? Nagaral kalanyo brot NG ilang temps. Akala mo ba na mo na Angela NG Sago? Ang teknolohiya ng AI dito sa bansa natin, kailangan matuto mula sa ibang bansa. Mukhang hindi naiintindihan, Little Kitty. Paano naging ganito? Tsuksinya. Sa loob ng 3 araw lang. Sinira mo ang 7 taon na plano ni Brother Chen at ang 7 taon naming pagod. Kahit anong pusa sa gatas, hindi namin naisip na ang isang little cutie ang sisira sa lahat. Sinabi ni Chen Yan, kasama ka sa buong proyekto, tiyak alam mo ang paraan, tama ba? Pwedeng ayusin. Ayusin? Maliban na lang kung nandito si Chen Yan ngayon. Tama, aside Chen Yan. Basta hanapin natin. Huli na. Anong ibig mong sabihin? Si Kuya Chen, 1 oras na ang nakalipas. Iniwan na niya ang lungsod na to. Iniwan na niya ang lungsod na to. Hindi maaari. Hindi maaring iwan ni Chen Yan ako. Hindi maaring mapakasal sa... Magising ka na, sa aksidente na iyon, nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa iyo at sa kanya. Alam kayo, palabas nayo and I Chen Yan. Sabihin mo na sa akin agad. Naisen SI Chen Yan? Iniisip mo pa rin na ito'y palabas ni Chen Yan? Xiuxinya, hindi kailanman niloko ka ni Chen Yan, pero ikaf. Kailanman, hindi mo siya pinaniwalaan. Ganon ba? Ilang beses na niyang ginamit ang pagka-ospital na drama. AKO. Nakamali ka. Si Kuya Chen, tuwing napupunta sa ospital, totoo yun. Shinya, masama sigmura kayo. Pwede MOBA akong sunduin? May sakit? Umiwi magisa, ase, busi ako. Wala akong oras para sa mga ganitong walang kwentang bagay.
Sir, okay ka lang ba? Noong pagkakataon na yun, dahil nawala mo ang order ng Hongqing International, uminom si Chen Yan para lang mabawi iyon sa kliyente. Sa huli, nauwi sa bleeding ang sikmura niya. Ginusto niya rin naman yan. At saka, trabaho niya talaga ang magpakitang gilas sa mga kliyente. Noong nagyaya ka maghiking, halos magyelo siya hanggang sa muntik nang mamamatay sa bundok. Trabaho niya rin ba yun? AKO. AKO. Tangjin, hindi sumasagot si Tsinya sa tawag. Puwid MOBA siyang puntahan? Baka may nangyari. Sa huli ko na nalaman, kaya mo siya niyaya maghiking noong araw na iyon, dahil isang araw nang hindi sumasagot si Zenki sa tawag mo. At iniwan mo siya sa bundok buong araw, dahil biglang tumawag si Zenki at nag-usap kayo buong araw. Hindi naman siya walang mga paa. Ksuksin niya, nakalala ziya sayo. Baka pagdating mo doon, maligaw o mapahama. Pero lagi mong binabanggit ang drama niya tuwing na ospital. Kung meron kang ang kahit kaunting malasakit o awa sa kanya, sana nakita mo na ang medical records niya na nag-umapaw na. Ipapaliwanag ko lahat na ito sa kanya. Huli na, wala na rito si Chen Yan. Hindi mangyari yan. Hindi naniniwala. Ako na ang tatawag sa kanya. Pasensya na, naka-off ang telepono na tinawagan mo. Pasensya na, naka-off ang telepono na tinawagan mo. Ikaw na ang tumawag. Sige. Ipapatawag siya para kausapin ka. Hayan mong mawala na ang pag-isa Montag. Sakto oras mo, care rating KO lang. Chen Yan, alam mo bang ang laki ng gulo na idinulot mo sa kumpanya? Gayon na, agad-agad, ayusin mo ito. Wala na akong kinalaman sa kumpanya. Umalis na ako sa Jiangxi. Alam KO. May mga bagay na hindi ko nagawa, pero tungkol sa press conference. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Ang dapat gawin, ginawa ko na. Tungkol sa atin, wala nang koneksyon. Hanggang kailan mo palalaruin ang paikot-ikot na laro na to? Pinapayuhan kita na pag-isipan mo na kung hindi ka umuwi ngayon, huwag ka nang bumalik kahit kailan. Siguro, Daddy. Labis kitang minahal, pero naalala ko, mula ngayon tayo'y estranghero. Huwag mo na akong tawagan. Ngayon naniniwala ka na hindi ito biro, Chutsin niya. Ngayon, ikaw ang nawalan kay Chen Yan. Mukhang umalis na si Chen Yan sa Yentech. Walang Chen Yan, wala nang halaga ang Yentech. Sayang ang punta natin. Tara na. Tika lang. Si Chen Yan, pansamantala lang siyang umalis. Ang bagong technical na director ng kumpanya ay isang overseas elite. Mas magaling siya kay Chen. Zia, At ang likha niyang maliit na bagay. Ang mga top talent sa isang kute lang, gusto nang makipagkumpetensya sa liwanag ng buwan? Mr. Xu, hula ka ba ti imontak makita ang totoong Buddha? Kami hindi tanga. Tara na. Bakit ganito? Exayan niya, ginawa KO ang makakaya KO. Inayos ko ang teknolohiya ni MR Chen. Pero a little cutie. Umalis si Chen, sisihin mo pa ba siya at siraan? Kung hindi mo ginalaw ang core code, nagkaganito ang press conference. Tama na. Si Chen Yan walang pakialam. Iniwan ang kalat na to, hindi kasalanan ni Zenki. Oo nga. Paano ko naisip na ilang salita lang, mababago ka? Ikaw talaga, Chutsin niya, walang gamot sa'yo. Ikaw. Bakit ganito? Saan ba nagkamali? Kausapin si Chen Yan para magtrabaho agad. Chiu, hindi nyo ba naalala na umalis na si Chen Yan sa trabaho? Umalis? Walang pahintulot. Sinong nagbigay ng permiso? Chiu, kayo ang pumirma sa resignation niya. Sabi nyo pa, stable ang negosyo ng kumpanya, sapat ang empleyado, at hindi nakadepende sa sinuman. Kung may gustong umalis, palisin siya. Anong sinabi mo? Ayon resignation letter and I Chen Yan. Oo, Umalis na talaga siya. Wala man lang siyang iniwan. hindi naman ang mga gamit ni Chen. Nasa loob pa rin ng storage room. Oy, kuya. Kuha tayo ng picture. Exayan niya, wala tayong picture. Gusto mo kumuha? Bilang regalo sa birthday ko. Bilisan na natin, nagmamadali tayo. Si. Tingnan mo. Salamat ha. Exayan niya, tingnan mo.
Regalo sa birthday mo. Di man mahal pero maganda ang kahulugan. Gusto ko talaga ito, hinding-hindi mawawala. Ang larawang ito, ipapa-frame ko at ilalagay sa desk ko sa opisina. Makikita ko ito ara-ara, sobrang saya ko. Talaga naman. Ang mga bagay na pinapahalagahan niya ng husto, nandiyan pa rin. Alam ko, hindi niya kayang iwan ako. Pero kahit magdamdam, dapat may hangganan. Presidente, si MR Chen ay sumusunod sa sinabi mo. Kung ikaw ang makiusap, sigurado akong babalik siya. Gusto mo akong magmakaawa na bumalik siya? Kung hindi siya magsosorry sa akin, huwag niyang asahang makakabalik siya ng madali. Sir, sina ama't ina ay naghihintay sa bahay. Kamusta sina Puppet Mama? Lagi zilang okay. Simula nang umalis ka, ama't inay laging nag-isip sa'yo pero nahihiyang pumunta sa Jiang City. Sir, pagkakataon mo na ngayong bumalik, sana huwag mo na ulit. Naintindihan kayo, tara na. Tay. Hey, Xiaoyan. Jinagawa mo, Tumayo. Tay. Naligaw ako ng landas. 7 taon akong nawala. 7 taon na di nakauwi, di nakapag-alaga sa inyo. Anak niyo. Lumuluhod sa harap ninyo. Walang problema, laging may sariling pananaw. Basta bumalik ka, okay na. Ibig sabihin, ikaw at yung babae. Hiwalay na? Nunpea, gusto ka naming gipaza ang negosyo pero ayaw mo. Pinilit mong sumama sa babaeng iyon para magnegosyo. Sabi namin, hindi maganda ang intensyon niya, pero hindi ka naniwala. Noon kasi, matigas din ang ulo namin. Ang buhay ng anak ay nasa sariling desisyon. Mali kaming pinilit ka. Pero yung babae sa pamilya ng mga tso. Mapa noon. Nagkamali sa pagpili ng tao, pinahiya kayo. Basta bumalik ka, okay na. Kung sinong nais mong makasama, susuportahan ka namin. Sige. Hindi ako pumapayag. Iba, hindi pwede. Si Kuya Chen yan ay asayakin lang. Sa hinaharap, dapat ako lang din ang pakakasalan niya. Ay ko ba? 7 taon na tayong hindi nagkita. Hindi mo na ba kilala ang asawa mo? Asawa? Ito. Nakipag-usap ako kay Lozhang. Monanako. Sasama na rin muna ako. Gabi na lang ulit magluluto. Mapalam. Ma. Isara mo ang pinto. Totoo ba magpapakasal tayo? Ano? Sa telepono, sinabi mo magpapakasal tayo. Totabi yun? Siemper totu. Sinasabi kayo lang asyo. Sabi nila. Medio sirada akayo. Kaya magisip ka muna ng mabuti. Kapag nagdesisyon ka na, wala nang balikan. Kahit may balik ang alaala mo sa hinaharap, pwede mo lang gawin ito. Anong ginagawa mo? Kumuha ng sertipikasyon. Sa loob ng 7 taon. Siguro araro ko itong pinanggap, yiba? Ano nagsisasay ka ba? Naalala mo ba ang XMO? Wala. Huni. Nakakantig. Ang nakaraang 7 taon, parang ninakaw lang. Nakalimutan kayo siya, parang wala nang natira. Buhay mo, marami pang darating na taon. Balik tayo sa Jiangxi sa ilang araw. Bumalik sa Jiangxi, bake it. Walang sinuman pwedeng manloko sa mahal ko. May ilang utang na kailangang singilin. Senyorita, base sa investigasyon, hindi naging maganda ang takbo ng buhay niya nitong 7 taon. Kahit na napakatalino niya at malaki ang nayambag, para lang ito sa kapakanan ng iba. Ang pinakamahalagang bagay, unti-unting nawawala. Sino ang mag-akala na ang tinaguriang henyo sa industriya, ang AI na ama, si Zai-Fei, ay papayag na masira ng ganito dahil lang sa isang babae? Senyorita. 3 bagay. Una, gamitin ang lahat ng yaman ng pamilya dito sa Jiangxi City para bumuo ng pinakamalakas na light teknolohiyang koponan. Tagapamahala at tauhan sa operasyon, lahat kasama. Dapat matapos ito sa loob ng 3 araw. Opo. Pangalawa, ikalat ang balita na ang ama ng Lai, si Zifi, ay babalik na.
Sa loob ng 3 araw, maglulunsad tayo ng press conference dito sa Jiang City. Ang lahat ng sikat na media ay dapat dumalo. Opo. Ang Pangatlo. Imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa Yayantech, lalo na si Zenke. O. Hoy Kia Chinyan. Young account mo si Hifei. Pahiram saglit? Matagal nang di ginagamit yan, 7 taon na. Anong balak mo? Hala naman. Accounting AI genius. Isipin mo na lang, nagbibigay respeto lang AKO SEO pwede na ba yun? Ano gusto mong kainin mamayang gabi? Doon sa paboritong tindahan ng noodles noong bata pa tayo. Sige, pupunta ako mamayang gabi para kunin ka. Sa 3 araw, magdaraos ako ng press conference sa Jiang City at i-anunsyo ang pagbabalik ko. Hindi ko palalagpasin ang sinumang nanakit sa'yo. Lahat ng nawala sa'yo, kukunin natin pabalik. Tinutulungan kita para maging tulad ng deity, isang nagliliwanag na Zifi. Sia, bablag na Sia. Sino? Si Fei. Lilipad pataas ang kumpanya. Si Jifei. Jifei. Marone account SI Chinyan. Tawajan na lang na. Chinyan. Yang cute na, yan, I compare kay Fei. Si Zifi ang maestro sa AI field sa nakalipas na 7 taon. Walang katapat sa industry. Ang galing niya talaga. Ang galing. Siya ang totoong maestro. Noon, international companies gumastos ng bilyon para mahikayat siya, pero hindi nila makuha. Kung mahanap lang natin siya. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi natin makukuha ang first place sa tech competition, kundi magiging successful ang kumpanya natin. Pero, bakit naman pupunta ang ganito kalaking tao sa maliit kong kumpanya? Hindi masasabi. Nagkaroon ng pagkakataong makilala si Fei. Nagkausap kami at maganda naman ang chemistry. Pinilit niya akong magpatuloy. Grabe, ganoon niya ako pinapahalagahan. Alam ko mas magaling ka kay Chinyan. Nakakontak MOBAs. May laking agwat pa rin sa pagitan ko at ng katauhan ni Zefigot. Kaya, susubukan ko na lang makipag-ugnayan. Gawin mo ang makakaya mo. Ako, gagamitin ko lahat ng resources para maghanap. Basta sumali si Zifi sa yayan, kahit ibigay pa ang kalahati ng bahagi ng kumpanya, papayag ako ng maluwag sa loob. Anong nangyari? Bumalik si Chen Yan sa kumpanya. Sabihin mo sa kanya, papuntahin siya para ayusin ang gulo na iniwan niya. Saka Shengyu Group, gusto nilang tapusin ang partnership natin. ano? Ang Shengyu gustong tapusin ang kontreta. Wala ba silang takot sa paglabag? Ano ang nangyari? Hindi malinaw ang dahilan. Sabi nila, hindi pumasa ang sistema sa maintenance, kaya tapusin ang kontrata at hahabulin ang paglabag. Paano nangyari yon? 7 taon na ang pakikipag-partner sa Shengyu. Sila ang pinakamalaki at pinakamatatag na kliyente namin. Paano bigla na lang magpapawala? Imposible. Ako pa nga ang nag-maintain ng sistema nila, saka nagbigay ng libreng upgrade. Dapat magpasalamat sila sa akin. Alam kayo na, si Chunyan. Umalis na si Ginoong Chen. Ikaw ang gumawa ng system. Ano ang koneksyon nito kay Ginoong Chen? Si Chen Yan, dating may hawak ng komunikasyon sa Shengyu, nanira. Gusto niyang gumanti dahil pinatalsik mo siya. Nagpaparatang ka. Hindi totoo. Tama na. Tawagan mo, malalaman natin agad. Mars Hang, gusto kong itanong tungkol sa paglabag ni Shengyu sa kontreta. Ayo ang lumabag, tsutsi niya. Walang Chen Yan, walang halaga ang Yayantech na makipagtulungan. Hintayin nyo na lang ang sulat mula sa abogado. Anong kite na assistant ang tinutukoy mo? Dahil sa kit na assistant na yan, pinaalis si Chen Yan? Talaga namang kite. Tama na, asay Chen Yan ang may pakana nito. Hanapin, alamin kung nasaan si Chen Yan. Ms. Su, kak-receive lang namin ang balita. Nasa Jiangshi Airport aside Mr. Chen. Alam kayo na, si Chen Yan ga. Tara, puntahan natin siya sa airport. Si Su Shinya. Chen Yan, hanggang kailan mo balak manggulo? May sakit ka ba? Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Hindi mo maintindihan? Ikaw ang naghasik na intriga. Pinutol mo ang ugnayan ng Shengyu Group at Yayan. Wala kang lakas ng loob umamin. Ano? Pinutol ng Shengyu Group ugnayan? Nagmamalinis ka pa? Sige, panalo ka. Gusto mo ang mataas na posisyon, di ba? Vice Presidente ng kumpanya, ibibigay ko. Sumama ka. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Wala akong pakialam sa posisyon ninyo. Ano? Gusto mo pa ang posisyon bilang Technical Director ng kumpanya?
Hindi pwede. Hindi ko siya papayagang bumalik. Chenzong, marami kang maling nagawa, pero hindi ka hinabol ni Tsuzong. Bumalik ka na. Chen Yan, alam mo naman ang antas na kakayahan mo, di ba? Bukod sa akin, sinong kumpanya pa ang tatanggap sa'yo? Ni hindi mo malalampasan si Zenki sa kakayahan, lalo na sa ugali. Pinapayagan kitang ipapatuloy ang pananaliksik sa Yai Spirit, pero kapag bumalik ka sa kumpanya, mag-aral kang mabuti kay Zenki. Huwag mo akong ipahiya. Cutie. Ano? Sabi ko, ikaw ay cute. Ay sapinin mo. Ang isang malaking kumpanya tulad ng Shenyu Group, papayag bang tapusin ang kasunduan ng basta-basta dahil lang sa personal na dahilan? Alamin mo muna sa kausap mo kung anong cute na bagay ang ginawa niya para matapos ang 7 taong kontrata sa isang igla. Chenzong, kasalanan kayo. Hindi ko dapat kinuha posisyon mo. Kung gusto mong pagalitan ako, tanggap ko. Pero bumalik ka sa kumpanya at tulungan si Tsinya. Ang galing mong umarte, ang cute mo talaga. Bukod sa isang tao diyan, walang hindi nakakakita. Ay Kao, Chen Yan. Ang pasensya ko sa'yo, sobra na. Hindi ka kasing galing ni Zenki. Cute ka, pero bakit ka nagsasalita tungkol kay Zenki? Sa loob ng 7 taon na ito, ano ba ang nagustuhan ko talaga? Isang cute na tao. Nagkaroon ng lakas ng loob na saktan ang lalaki ko. Kia Chen Yan. Eos Kalang BA? Kailangan ba nating pumunta sa ospital? Sino ka, BA? Ang lakas mo namang manakit. Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa, sinaktan mo ang lalaki ko, dapat kang magbayad. Lalaki mo? Miss Sinali Lang. Si Chen Yan, isang kitty na kahit di nagtapos ng kolehiyo, naging vice presidente ng Yayan Tech dahil sa kababaihan. Miss, makinig ka. Huwag kang magpaloko sa kanya. Gaya ng palaka sa balon, ang utak mo ay puno ng mabababaw at mesesela na bagay. Walang karapatan ang isang gaya mo para husgahan ang kapatid kong si Chen Yan. At ikaw naman. Dapat kitang pasalamatan, kung hindi dahil sa makitid mong paningin. Sa pagkakilala ko kay Kuya Chen Yan, baka hindi ko na mahabutan ang pagbabalik loob niya. Sino ka, BA talaga? At ano ang relasyon mo sa kita na to? Wala kang galaw. Ang tunay na nakakakit, ikaw. Tungkol sa kung sino ako, malalaman niyo rin balang araw. Walang kwenta makipag-usat sa kanila. Baka madunjusan lang ang KMO. Mas mabuti nang wala nang susunod pa. Daddy, aside Chen Yan, AKO lang ang ganito kalapit sa kanya. Ano ba ang relasyon niya sa babaeng yun? Huli ka na. Ano? Umalis si Kuya Chen 1 oras na ang nakalipas. Iniwan na niya ang lungsod na ito. Talaga bang iyon ang fiance niya? Imposible. Paano magugustuhan niya ang iba? Paano magpapakasal siya? Dati naman. Huwag kang magalit. Sigurado akong nagpapanggap lang siya. Anong ibig mong sabihin? Si Chen Yan, anong klaseng tao siya? Wala siyang kwenta pero cute. Ikaw lang ang naniwalang ginamit niya ang kadayaang paraan para mahulog ang loob ng babaeng iyon. Una. Pagkatapos niyang umalis sa akin, isa na lang siyang pulubi na parang ligaw na aso. Sino ba ang magpapakasal sa kanya? Pero sobrang cute pa rin niya. Sa pagkakataong ito, kung hindi siya luluhod at hihingi ng tawad, hindi ko siya patatawarin. Shinya, hindi mo kailangang gawin yan. Si Chen Yan gusto mas maraming pansin. Imposible. Gawin ang lahat ng paraan para makontak si Zifi. Kapag sumali siya, ano pa si Chen Yan? Sabi ko pumunta ka sa ospital, pero ayaw mo. Ang tigas ng ulo mo. Bake it. Sabihin mo, totoo lang, wala ka Paano kung maalala ko ang lahat? May papel na tayo. Kung magustuhan mo ulit ang iba, bawal yan. At saka, huli na para magsisi kang gayon. Kaya tali kita. Iwan kita para lang mapanatiling kasama kita. Hindi ka makakatakas. Bakit ako bulag? Hindi kayo tiningnan siya na nasa tabi kayo. Kailangan mo bang ako ang mag-asikaso? Hindi na. Tapos na yun. Basta ayusin lang natin ang buhay natin mula ngayon. Telepono. Mr. Zhang, hinahanap kita. Kinansela mo ang pakikipagpartner kay Yayan. Pre, pinahamak mo ako. Si Zenki, ang kita na yun, iniwan mo siyang bahala sa system. Pinasabog niya yung system ko. Hindi ko talaga maintindihan. Andyan ka na, parang Diyos, pero si Tsutsinya, kumuha ng kung anong cute na yun?
TSK. Isang kit lang. Ano kapatan niyang makipag-usap tungkol sa collaboration? Wag kang mag-alala, pre. Kahit hindi para sa system. Asikasuhin ko agad. Putulin ang ugnayan sa Yayantech. Hindi kailangang magdahilan para lang sa kapakanan ng kapatid mo. Hindi kailangan, layunin ng kooperasyon ay mutual benepisyo. Kung gagawin mo yan, maapektuhan ang interes ng grupo. Paano mo maipapaliwanag sa mga shareholders? Ganito. Gagawin ko libre ang isang beses na system maintenance para sa iyo. Kapag natapos ang kontrata, pag-isipan ang pagpapalit ng partner. Talaga ba? Sabi nila matapat kada, Chenyan, tila totunga. Zhang, hindi ibig sabihin yan. Gets ka o, sige, ganito na lang. Sandali lang. Ibibigay ko ang access sa backend. Hey. Tapos na. Ginawa KO to hindi dahil kay Sushinya. Alam KO. Kung mabigo ang live project ng Yayan Group at mawala pa ang pinakamalaking kliyente nila, baka hindi na tumagal ng isang buwan. Inisip mo lang mga kaibigan sa kumpanya. Tama BA. Pamilyar sa isa't isa. May tiwala sa isa't isa. Ganawen lang kasimple. Ang kumpanya ba ay puno ng mga kita na tao? Mega Renew BA ang Shinyu Group? Ano ang gagawin natin? Meron bang makakapagbigay ng solusyon? Ang order na ito ay katumbas ng 30% ng kita ng kumpanya at kalahati ng kabuwang netong kita. Kung hindi natin maayos ang pakikipagkasunduan sa pagkakataong ito, hindi lang ito maliit na pagkawala. Ang mas nakakatakot ay ang domino effect. Baka mawala ng tiwala ang ibang kumpanya sa atin. Kapag nangyari iyon, papalapit na ang kumpanya sa bankruptcy. Kaya, ang mungkahi ko, Dapat gawin lahat ng paraan. masikir ang kasunduan na ito, kahit pa maubos ang lahat ng kita ng kumpanya. Pero problema, walang makakapag-maintain sa sistemang ito. Di ba may ilan dyan na mga balikbayan na elite? Parang kaya lahat? Mahalaga ay maghanap ng solusyon sa problema. Emartsu, alam kong nasa isip mo na ang solusyon sa problema. Hanapin Montag lang si Kuya Chen. Kapag bumalik siya pa muling pamunuan ang lahat, mawawala na ang lahat ng problema. Umalis, pero parang multo pa rin. Kailangan hanapin si Ginoong Zifei. Basta pumayag siyang tulungan ako. Anong Chen yan, utang Jin man yan. Hindi kaya kong kontrolin lahat kung kailan ko gusto. Kung ganun pala, Ako na. bakit magulo ka? DMO nakikiteng may Presidente, Shenyu Group nagdesisyon mag-renew ng kontrata. anong sabi mo? Ang Shenyu Group nagdesisyon mag-renew ng system nila. Naayos na ang maintenance. At libre pa ang maintenance. Di akalain, may ganito ka low profile na tao. Sitch, sabihin mo. Zeno? Sino ang gumawa? Sa buwan na to, double ang bonus. Ang sistema ng Shenju Group, Kuya Chen namuno sa pagpapagawa. Sino pa ang kayang mag-maintain ng libre? Si Chen yan. Tang Zong, naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Alam ang lahat na mahirap yung system. Maging maayos sa isang araw. Maliban kung ay ama ang gumawa. Kaya, inay, Chen yun yon? Wala kang alam sa lakas ni Kuya Chen. Bukod pa diyan, Ang kontrata ng Shenju Group ay maintain ng isang bisis, 100,000 bayad. Kahit magawa ni Chen yan, si KTP hindi hihingi ng bayad. So, Shinya, wala talagang maintenance failure. Sinadya ng Shenju Group na sabihin may problema para lang ipagtanggol si Chen yan. Erotsin niya, nakita nilang mas maganda ang system na ginawa ko kaya. Nagbago na ng isip. Ikaf, sa tingin mo kaya? tama si Zenke, alam ko na hindi niya ako bibigin. Nagpasya akong ibigay sa iyo ang 10% ng shares ng kumpanya. Pasya na to ng kumpanya, hindi tatanggihan ni Chen yan. Nararapat lamang ito sa iyo. Ksuk Sinya. Shares ito ni Kuya Chen. Ginawa Montag 2. Di ka natatakot mawawala huling ugnayan nyo? Tama. Tama SI Mr. Tang. Kung malaman ito ni MR Chen, paano kaya siya Ito ang desisyon ng kumpanya. Gusto kong ipakita kay Chen yan na kapag iniwan niya ako. Ano na ba ang mawawala sa kanya? Magandang araw, Presidente. Ito ba ang branch ng pamilya Susadyang City? Totunggang Magarbo. Bakit ko konti ang empleyado? Yeah. Hindi ito branch ng pamilya Su. Ito ang kumpanya mo. Kampanya KO? Piachin yan. Ito naman. Ang una kong regalo para sa'yo. Alam ko naman palagi. Gusto mong magtayo ng tech company na magbabago sa mundo, pero dahil kay Fufi niya. Nasayang ang 7 taon mo. Ngayon, panahon na para kunin ulit ang pangarap. Muling magsimula. Nagrenta ka ng ganito. Hindi ka BA natin. Malugi ng malala. Molly. Binili ko ang buong gusaling ito. Naniniwala ako. Hindi magtatagal. Ang buong gusaling ito.
Hindi rin kasya ang pangarap mo. Sabi mo kanina, ito ang unang regalo. Young Pangalawa? May dalawa pa. Pero nasa hinaharap pa yun. Magbigay tayo ng pangalan sa unang kumpanya mo. Pangalan? Noon, pinangalanan ni Tsutsinya ang kumpanya, Yayan Teknolohiya. Sa sobrang saya, ilang araw di makatulog. Sobrang tuwang-tuwa ka talaga. Ang tawag diyan ay Suha Tech. Kuya Chinyan. Hindi ako sikfutsi niya. Gusto kita, pero hindi ko hinihingi na maging sobrang bait ka sakin. Gusto kayo lang. Tulungan kang mahana. Ang nawala mong liwanag. Sakto, sasabihin ko. Tawagan na lang nating Fengming Technology. Fengming Technology. Phoenix naman. 3 taon walang ingay. Biglang bumagsak na malakas. 3 taon walang lipad. Isang lipad, biglang taas. Nalala kayo ng bata AKO, lagi kang Siguradong may malas na mangyayari. Sino naman ngayon? Huwag ka nang makialam sa mga bagay ng senyora. Boss, ako Zinku, Director Engi Yayan Technology. Ilang taon na ang nakalipas. Tinuruan mo ako. Ba Taong Magida? Jinku. Sakto, gusto ko pa namang kumain ng karna. At heto, ang aso ang lumapit. Sige. Sa makalawa, kita-kita sa press. May malaking regalo akong ibibigay sa iyo. Kuya Chanyan, itong pangalawang regalo, siguradong magugustuhan mo. Od halifa, jalhod od of boy vafpados. May malaking regalo Exayan niya, tingnan mo. Galing and IG Faye, umayag siyang makipagkita sa akin at bibigyan ako ng Kang Ganon, may pag-asa na ang pakikipag-collaborate sa kanya. Pero, ang malaking regalo na ito, itong taon na ang nakaraan. Hiniling kong turuan ako. Hindi siya pumayag. Ang malaking regalo, baka pagkakataon na tatanggapin bilang alagad. Siya, ang galing. Gawin mo lahat na makakaya mo. Basta pumayag ang dakilang Zifi, anumang kondisyon ay tatanggapin ko. Chunyan, kapag naayos ko na lahat ng abala, malalaman mo. Ang kumpanya ay magiging mas mahusay kung wala ka, ang kayabangan mo, walang halaga. Bakit ako dinala dito? Hindi pa tapos ang trabaho. 3 buwan mula ngayon. Pambansang AI Science Contest. Bidin ang oras. Ay naku. Ang pahinga trabaho magkasabay, mas efficient yan. Ngayon, sabihin mo, ano bang gagawin natin dito? Pupunta tayo sa isang press conference. Ang isang super light spare. Press conference ng pagbabalik. Daki lang tao. Gano kalaki? Mas malaki pa sa langit. Masasabi kayo lang kasi. Mula pagkabata, tinawag siyang batang henyo. Sa high school, nag-aral in computer technology mag-isa, naging makapangyarihang hacker. At isinama pa ng pulisya sa espesyal na watchlist. High school pa, na-recruit siya sa top universidad. Kahit di pa graduate ng college, naging professor na siya sa institusyon. Tinatawag siyang once in a decade na henyo sa computer science at kinikilala bilang number 1 sa AI industry. Bakit parang ang kwento niya, kahawig ng sa akin? Kaibigan, medyo mali na isipin mo yan. Siya ang kinikilalang number 1 sa industriya. Ikaw, kailangan mo pang mag-aral. Kailangan mong lumabas paminsan-minsan. Nawala ako nitong mga taon. Sa AI world, lumabas ang isang malaking tao. Kailangan ko siyang makilala at matuto sa kanya. Ikaw. Heat ka, kakayanin makipagkaibigan sa genius. Tingnan ang sarili mo sa salamin. Anong ginagawa niya? Chinyan, pumunta ka rito para makilala ang genius, diba? Pero sayon, nakipag-ugnayan sa akin at sinabi, bigyan mo ako ng malaking Chunyan, wala akong pakialam kung makisaya ka o hanapin ako. Mas mabuting umalis ka agad dito. Anong ginagawa ko? Ano bang connection na? Dady, VP SA Yayan Technology. May reputasyon ka pa noon. Nayan, wala ka. Hindi ka dapat nandito. Chinyan. Hindi kita minamali, hit ka naman. Karapat dapat ka ba sa high-end na lugar? Huwag galitin si Zifei, baka wasakin ang kinabukasan mo. Jifei. Bakit? Gusto mo sabihin kilala mo siya? Pwedeng isipin natin na hindi niya lang siya kilala, kundi siya mismo si Fei.
Ang sinasabi mong idol. Sino pa BA? Ganito ba naman kagaling at talento ko? Kuya Chin yan. Itong press conference na to. Regalo ko sa iyo, pangalawa. Sana. Magbalik ka sa tunay mong sarili at buuin muli ang iyong dapa. Sabi niya, Ako si Zhifei, Chunyan, Tatawag lang, AKO, Tequila. Willing ka bang siya Hindi ko kang kamajing pero oo, ako si Zhifei. Hindi, lakas ng loob niya magsabi. Sumagot ka pa talaga. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang alagad ng dakilang Zhifei. Ikaw ay Zhifei. Bakit hindi ko alam? Yeah. Dizipulo KBA Nitsify, di malapit ka sa dakilang guro. MGA kaibigan. 7 taon na ang nakalipas. Nakilala ko ang dakilang guro. Kanina, nagpadala ng mensahe sa akin. Sinabi niyang gusto niya akong makita ngayon. At binigyan pa niya ako at ang regalong ito ay tinanggap niya ako bilang alagad. Ha ha ha. Mr. Zheng, ang maging alagad ni Zifi ay patunay ng kakaibang kakayahan. Sa hinaharap, asahan ko ang tulong niyo. Ang maintenance ng sistema ng aming kumpanya, iasa ko sa Yayan Technology. Sana ipakilala mo pa ang kakaibang galing ni Zifi. Walang anuman lahat kayo. Chinyan, nakita mo ba? Ang 7 taon mong paghihirap ay hindi pa nalampasan ang nakamit ko sa isang. Ginagamit mo ang kasikatan ni Zhifei para magpasikat dito at manloko. Kapag nalaman ang lahat ng to, hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng lugar sa AI mundo? Ganon ba? Lahat ng narito ay kilalang tao sa AI na mundo. Nagpapanggap si Zhifei sa harap ng lahat. Ang walang lugar dito ay ikaw. Sinasabi mong pinapanggap ko ang sarili ko. Sapat na, Chanyan, kung ikaw si Zifi. 7 taon nakalipas, susunod ka sa akin dahil sinabi ko. Perong Tan, handa kang tahimik na samahan ako sa pagnenegosyo. Hindi ko hinihiling na maging kasinggaling mo si Zeng, pero hindi mo dapat maging makasarili. Lahat ng sabi niya, pinaniniwalaan. Hindi ba pwedeng minsan, maniwala Maniwala sa'yo? 7 taon na kitang kilala, hindi ko pa ba alam kung anong klaseng tao ka? Chinyan. 7 taon ka pa rin kasama si Tsin. Huwag sabihing wala akong binigay na pagkakataon. Basta lumuhod at humingi ng tawad. Pwede kong hilingin sa master na palampasin. Ikaw, bata. Naglakas loob kang bastusin dignidad ng Diyos. Si Jill Heng handa pa ring bigyan ka ng pagkakataon. Hindi ka ba lumuhod at mag-sorry? lumiyahad. Karapat dapat ka. Binibigyan ng mukha, pero ayaw pa rin. Kapag tinanggap ako ng master ko, wala ka ng karapatang makita ako. Maliit na key. Chanyan, si Zifi ay kilala sa industriya. Kung inaaway mo siya, naghahanap ka ng gulo. Si Zengke, dahil sa kin, handa kang ipagtanggol. Huwag kang maging walang utang na loob. Tika lang. Bakit parang pamilyar yung profile picture? Ikaw yung kachata mo. Noong panahon na iyon, dahil matalik kang kaibigan ni Tang Jin, tutulungan kita makita ang tamang Di ko akalain, inaangkin bilang alagad ko. Tama na, Chanyan. Nasa press con Teo and I Fei Darren. Kung maririnig niya ito, mapapahiya siya yan. Sige, maglogin ako at magpadala ng mensahe. Wag na. IKFCG FEI dire. DBA? Sabi mo bibigyan mo ako ng regalo. Nathan? Anong regalo? Kuya. Hindi mo alam anong mensahe ipapadala sa akin. Tapos nagpapanggap ka pang mentor ko. Chen, hindi ka kilala ng iba, pero kilalang kilala kita. Kung hindi sa kabaitan ni Tsinya natanggap, habang buhay magtatrabaho para sa iba. Huwag na pag-usapan ang KDKO ang kakampara mo, para ka sably pero adorably pa ba? Sobrang nasira mo ang tiwala ko. Akala ko, sa 7 taong pinagsamahan natin, bibigyan pa kita ng pagkakataong bumalik sa kumpanya. Pero sa nakikita ko ngayon, ang presensya mo, wala lang yung ginagawa kundi masira ang Harya. Matagal kong sinabi, tama na tinanggal siya ng kumpanya. Kapag nag-message si Master sa akin, dadalhin natin siya sa kumpanya. Tungkol sa gulo na to, apos na yan. Ang problema lang. Baka hindi pumayag si Zifi Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, sawa na ako sa pagpapatawa mo. Panahon na para tapusin ito. Hello, ako si Zhifei. CG Fei. Siya talaga. Ikaw rin SI Chinyen. Paano nangyari yon? Paano posibleng mangyari? Hindi Pui. Paano magiging si Zifei? Magkapangalan lang. Magkapangalan. Ang daming may pangalan na Chen yan. Si Zifei na sikat, kapangalan niya. Siguro nagitayan lang. Sa isang saglit. Sana ikaw SI Fei. Pero alam ko, imposible iyon. Kung talagang magaling ka. Bakit ka na Palace SA Yayan Technology, Chinyan? Ang hirap bang aminin na isa ka lang ordinaryong tao? Nakakatawa, paano kayo nagustuhan ka, Daddy? Wala na akong pagmamahal sa kanya. Bakit bawat beses na hindi niya ako naiintindihan, nasasaktan pa rin ako?
Sinasabi niya, pinaniniwalaan. Mas pipiliin mo pang paniwalaan na nagkataon lang kaysa paniwalaang may kakayahan si Kuya Chen niya. Ano bang alam mo? 7 taon na kaming magkasama. Hindi ko pa ba siya kilala kung anong klase siyang tao? Tiff. Isa siyang taong umaasa sa mga babae para makangat. Tumahimik ka. Kilala mo ba talaga siya? Ano ang gilig niya? Alam ba kung ano ang gusto niya? Kale? Alam mo ba kung ano ang paborito niyang kaining laruin? Ano ang gimgapong garap niya? Ni hindi mo nga alam ang pangalan ng mga magulang niya o kung saan sila nakatira. Hindi naman niya sinabi sa akin. Paano ko malalaman? Gusto na niyang sabihin na siya. May presensya ka makinig. Maraming bagay. Kahit hindi tanungin. Pero sa tagal ng araw-araw buhay, dapat alam mo na. Naglagay ka ba ng atensyon sa kanya, na aksidente siya at na-ospital? Akala mo pa rin na nagmamang-maangan lang siya. Paano niya malalaman ang tungkol sa mga taon ng buhay ko? Sushinya. Ikaw ang nagasang habilan asay Kuya Chen niya at nangako ka pa sa kanya kapag nasa landas na ang kumpanya. Magkakasama na kayo. Chinyan. Pag nasa ayos na ang kumpanya, liligawan kita at magpropropose. Sige. Sama-sama tayong magsikap. Pero ano ang ginawa mo pagkatapos? Paulit-ulit mo siyang tinanggihan, sinaktan, siniraan, inapakan mo ang tunay niyang damdamin. At lahat ng yan para sa ganitong kit. Pinalayas mo siya sa itinayong yayantek. Sushinya. Sabi nila nakalimutan na ni Kuya Chen yan dahil sa pagkawala ng alaala. Ang tunay na nakalimot ay ikaw, hindi ba? Hindi totoo yan. Siya ang hindi bagay sa akin. Kung wala ang tulong ko, isa lang siyang kuta na tao. Talagang kit ka pala. Akala mo ba sa kakayahan mo, sa 7 taon, mapapalaki mo ang Yayantek bilang kumpanyang halagang 1 bilyon? Wala siya wala ka ring laha. Ay say kang purong cutie pie. Tungkol naman sa'yo. Inisip mo bang isa lang itong pagkakataon? Hindi ito pagkakataon. Impossible to. Hindi, talagang imposibleng mangyari ito. Alam kayo na. IKBA ang nag-organizing presscon. Alam mong nagretiro na si Zifi Gretgod, kaya sinadya mo. Gamitin ang pangalan niya manloko. Isusumbong ay siswala kita. Sasabihin ko kay Zifi Wala kang takot hanggang di ka nahuhuli. Nagkakamali ka. Tumingala ka. Nasa harapan mo siya ngayon. Kailangan pa ba ng karagdagang ebidensya? Gapala. Siyempre, pwede pang pagdudahan. Na AKO ang nag-hacking account ni Zifei. imposible. Hindi pwedeng na-hack ang account ni Zifi Deshen. Maliban na lang kung may mas magaling pa sa kanya. Hindi. Ibig sabihin, ikaw talaga si Zifi. Alam kayo, itong mga taon na to para sa'yo. Laro lang lahat. Parang nanonood ka lang ng comedy. Tingnan mo kung paano ko unti-unting nahihirapan sa pag-akyat. Ang high rep. Sa kakayahan mo. Hindi ka pa ba kontento sa narating mo ngayon? Pero kaya mo namang tulungan ako na makarating agad sa tuktok. Tama. May hatid ka agad ni Kuya Chen yan sa kasamaang palad, hangal ka. Anong ibig mong sabihin? Nakunit na mo na PA, ang dami niyang binigay na magagaling na mungkahi sa'yo. Personal mo silang tinanggihan lahat. Exania Packaging. Ito ang inihandang plano sa negosyo. Sinasabing ang artipisyal, tiyak na maganda ang kinabukasan sa loob ng 3 taon. Chanyan. Maari ka bang gumugol na mas maraming oras sa pagpapanatili ng sistema at pag-akit na mas maraming customer? Huwag mo akong kausapin tungkol sa hinaharap. Lumampas sa 1 bilyon ang halaga ng Yushu Technology. Artipisyal na katalinuhan ay naghahatid na malaking pagsabog. Mabuti at matatag ang opinyon ni Brother Chen yan sa Lai Jenny na nakaakit na maraming pamumuhunan. Pwedeng makapasok ang Yayantek sa unang hanay. At ikaw, ano ang ginagawa mo? Paulit-ulit mong sinisira ang pag-develop at dahil sa isang kit na bagay, pinaalis ang pangunahing arkitekto ng kumpanya. 7 taong paghihirap ng kumpanya sa isang iglap na sushi niya. Ikaw mismo, ikaw ang sumira sa sariling daan mo papuntang tagumpay. Una. Napakarami niyang mga panukala. Kahit isa lang sa mga iyon ang pinayagan ko. Ako sana ang pinakamayamang tao sa pamilya Jiang ngayon. Sinya. Siya. Niloloko ka na. Hindi siya si Zifi. Sinya. Itong taon na ang nag-message SIG Fainun. Tutulungan niya ang mahal niya tuparin ang pangarap nito. Hindi na siya magpapakita. Magre-retiro na siya. Sinabi mo ito. Chen yan, kakagraduate lang ako habang ikaw, hindi natapos ang kolehiyo. Tayo ba, magtatayo ng negosyo? Sigurado ba tayo? Gusto mong gawin? Sige, kaon mo. Mahusay ako pagdatawag nila sa akin, dakilang Ikaw, isang dakilang tao, pumayag kang pumunta sa maliit kong tahanan. Nung nagretiro ako, sinabi ang pangarap ko para sa natitirang buhay, ay tulungan ang babaeng mahal ko na tuparin ang pangarap niya. Ang taong nakalimot sa nakaraan ay ako. 7 taon nang nakalipas, sinabi mo na sa akin na ikaw ay isang dakilang tao.
Nagretiro ka para lang tulungan akong tuparin ang pangarap ko. Hindi ako naniwala. At pagkatapos nun, lalong hindi pa. Hindi. Lahat ito ay fake. Chinyan. Huwag mong isipin na magpapadala kami sa mga artista. Kung magaling ka, ipakita mo ang totoong talento mo. IKFBA ang dakilang nawala ang account ni Z-Fei ng 7 taon. Paano mo mapapatunayan na ikaw nga si Z-Fei mismo? Siyempre, kaya kong patunayan. Pumasok na kayo. Universidad ng Shangjing, profesor ng computer, Tang John yun. Sapat na ba ito para patunayan na siya ang Zifei? Hey bata, nawalan ka ng alaala. Nalalamuntak piabi. Unaman, Tang Lao. Noon, ikaw nagtibak sa akin. Uun ka, pero sayang. Sa huli, iniwan mo pa rin kami. Pero ayos lang, mahalaga ay nakabalik ka. AI industriya ang nawalan sa'yo. Malaking kawalan para sa buong mundo. Zian Gazi Tang Qingyon, professor sa computer science ng Shangjing University. Tagapayo para sa pambansang impormasyon. At hindi lang yan. Ang tao sa likod niya na nakasuot ng puting coat ay isang bigating tao. Punong inhinyero ng Sangyun Tech, si Lian yan. Grave. Ano ba tong mga tao, parang mga Diyos? Perpsa Tang. Siya talaga ang Zifei. Paano pa magkakaroon ng duda? Sa Universidad ng Shangjing. Espesyal na hinirang. Hindi mo natapos ang kolehiyo. Natatangi siya kaya't binigyan ng karapatan ng akademya. 2 doktorado sa larangan ng software engineering. Sa ilalim ng pangangasiwa ko, espesyal siyang hinirang propesor ng akademya. Hindi nagtapos, talagang katawa-tawa. Hindi man nakapagtapos ng kolehiyo, pero naging doktor sa 2 larangan. Professor na espesyal na hinirang. Noong panahong iyon, 22 o 23 taong gulang pa lang siya. Kung sa iba, parang impossible. Pero kung si Zifi ang usapan, Mukhang may katuwiran. Imposible. Kung talagang ganoon ka kagaling. Bakit mo iniwan ang lahat para sumali sa startup ko? kaya na. Ikaw talaga ang tanga. Isang mahalaga kusa ibinigay, hindi mo lang pinahalagahan. Sa halip, pinilit mong itulak siya paleo. Sushinya. Sabihin mo, may mas tenga pa ba sa mundo? AKO ang tenga. AKO mismo ang nagpakawala. Sa pinakamahalagang dapat kong alagaan. Chenyan, bumalik ka na. Basta gusto mong bumalik. Assistant manager, technical director, lahat ng gusto mo, kahit anong proyekto. Hindi kita pipigilan. Hindi na kailangan. Daddy gusto ko senong magtiwala ka. Pero na yon. Hindi ko na kailangan. Vexenia. Lahat ng pinangako mo. Parkay kaya Chinyan. Madali niyang makuha. Dahilan siya nasa tabi mo ng 7 taon. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil gusto kanya. Pero na yon. Hindi ka na gusto. Pero ikaw. Wala nang halaga. Chenyan. Paring awa mo na. Bumalik ka, puwid ba? Hindi ba gusto mo AKO? Gusto mo akong maging girlfriend, DBA? Babalik ka sa akin, pumapayag ako. Sushinya. Tapos na yon. Chenyan. Nagkamali lang ako ng kaunti. Humingi na ako ng tawad, ano pa bang gusto mo? Ganon BA, 7 taong pagdurusa at pagtataksil. Yon ang maliit na pagkakamali, kasi gusto kita, kaya kapag humingi ka ng tawad, kailangan ko bang patawarin ka ng walang kondisyon? Sushinya. Ang pagmamahal ay hindi mapapalit. Lalo na ang mga bagay sa nakaraan. Nakalimutan ko na. Nakalimutan? Maribang balikan? Tapos maranasan ulit ang sakit ng 7 taon. Sushinya. Kahit ano pa ang naranasan natin. Dati. Nayan. Panahon na para tapusin ito. Chinyan. Nakilala niyo bilang Zifi. Nakapagtayo siya ng kumpanya, Fengming Technology. 3 buwan mula ngayon. Pangunahan niya ang sariling team. Sumali sa pambansang paligsahan computer teknolohiya. Pagdating ng panahon, siya makakakuha ng unang lugar. Renunsyo. Opisyal na pagbabalik. Maniwala ka lang sa akin. Mali, hindi kita pinaniniwalaan. Sanasamba kita. Tama, ipakilala kita. Kilala mo siya. Ito ang professor mula sa Beijing University, Jianan. Xiangyun Teknolohiya, Liaonian. Heishi Teknolohiya, Duxing Xiong. Zhengqiao in Canon Software. At isa pa, ang tunay mong alagad. Walang trabaho. Duxiao. Master, natatandaan mo ba ako? Aking skill kao, galing sa'yo. Screen name, Gabing Rosas. Siyempre, natatandaan. Batang may talento.
Walang trabaho. Master. Ngayon, trabaho sa merkado. Sobrang boring na. Kumuha ako ng racket pa makaraw. Huwag mag-alala, master. Mas magaling na ako ngayon. Sobrang laki ng improve. Magiging assistant niyo ako. Sapat na iyon. Itinipon mo ang mga taong ito. Para saan, BA? Para sa hinaharap, magiging kasama mo sila. Pero hindi kasama si Professor Lee. May mga regula, pwede silang maging technical na consultant natin. Talagang malaki ang plano mo. Kaya ano na BA ang balik? Ang pangatlong regalo ito. Bonus ito ng pangalawang regalo. Paano magkakaroon ng kampo ng walang general? Sila'y mahirap kumbinsihin. Paano mo nagawa iyon? Shoot. Eh, Ano ang pangatlong regalo? Excited AKO Dito. lihim din. Mukhang maraming sikreto ang batang ito. Eos lang. Pwede akong maghintay ng dahan. Marami tayong oras. Kung nakinig lang ako sa kanyang payo noon, baka hindi tayo umabot sa ganito. Yung natitirang kalahati, Ito. Noong huli, pinunit ni MR Zeng ito. Yung natitira, itinapon na ng cleaning lady bilang basura. Itong kalahati, pinaayos pa sa expert. Yung natitira, hindi na kayang maibalik. Layas. Sabi ko, layas ka. Saan ka galing? Nakita ko sa basurang. Maayos pa yung papel, pwedeng ibenta kaya kinuha ko. Umalis ka. Plano, to i-upgrade AI Spray. Hindi ko akaling pwede pala to. Bakit hindi kayo naisip yan? anong ginagawa mo dito? Di mo pa ba sapat na pagtawanan ako? Senya, inisip mo bang ako ang inilit ko siyang umalis? Hindi kita sinisisi. Kasalanan ko, bulag ako sa katotohanan. Senya, may gusto akong sabihin pero baka masaktan ka. Sabihin mo na, Sa tingin kayo, ginagoyo lang inay siya niya. Ay. Ngayon pa niya inanunsyo ang pagkakakilanlan niya. Profesor sa University ng Shangjing, maraming magaling na tumulong sa kanya. Kung talagang sincero siyang tumulong sa iyo noon. Sinabi niya kung sino siya, apos angat ang kumpanya natin. ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Shinya. Sinabi niya noon na tutulungan niya tayo, ama ba? Pero sa dami ng taon na bukod sa AI elf na yan, may nagawa siyang iba. Tinanggihan mo ang proyekto niya. Dahil hindi mo siya pero lan. Kung sinabi niya ang totoong pagkatao niya, magkakaroon ba ng ganitong problema sa kumpanya natin? Una, hindi sapat ba ang ginawa ko para sa kanya? Pero alam niya kung sino talaga siya. At ayaw niyang gamitin ang mga resources niya para sa akin. Gusto lang niyang makita akong mapahiya. Pero ano ang silbi ng pagsasabing gayon na mga ganito? Sa huli, natalo pa rin ako. Hindi, aksayan niya. Paano masasabing walang halaga ito? 3 buwan mo lang gayon, may National Computer Competition. Hindi ba gusto ni Chen yan ang unang kapag natalo natin siya, maapakan natin si Zifi at angat tayo. Talyanan siya, Ha? si Zifi na tinatawag na ama ng AI. Paano natin siya matatalo? Bakit hindi possible? Nagbabago ang computer industry taon-taon. 7 taon na walang napala. Ngayon, may gaano na ba siyang kakayahan? Pati ang copyright ng AI Sprite. Nasa mga kamay ng yayan. Una, 7 taong pinaghirapan niya yon. Paano niya malalampasan ang patent ng AI Sprite sa loob ng 3 buwan at makagawa pa na mas maganda? At saka, gumawa ako ng isa. Lano sa pag-upgrade ng AI. Kapag nangyari yon, sigurado tayong mananalo. Ibig mong sabihin iniwan mo ang plano sa pag-upgrade ng Lai Espiritu sa yayan teknolohiya.
Ang paunang bersyon ng Lai Espiritu ay nagpaikot sa industriya. Gawin itong bersyon 2.0 para sa kompetisyon sa loob ng 3 buwan. Siguradong talo tayo. Hindi mangyayari yon. Nasaan ang plano sa pag-upgrade? May kinalaman ito sa maraming personal na patent. Balak sana itong ipasa kay Yayan. Hindi nagustuhan ni Tsutsi niya, kaya hayon na antala ng matagal. Pero sa tingin ko ngayon, nagbigay ito ng malaking tulong. Paano kung pilitin nilang mag-upgrade? Si Sushinya, kahit arrogant, hindi naman siguro siya gainin katanga. Sa trabahong ito, ang paglabag sa karapatan ay isang mabigat na kasalanan. Iraw. Talaga bang ginawa mo to? Ew. Sinabi ko na sa'yo, pag may usapin ng paglabag, hindi lang ikaw ang madadamay. Yung natapon sa basurahan, malamang hindi pinansin. Kahit manggaya pa ako, sino makakahalata? Shinya, ikaw. Hindi mo ba talaga ako Alam ko na hindi mo ako bibigin. Sige, gawin na lang natin ito. Ibibigay ng kumpanya ang lahat para suportahan ang iyong research. Chen Yan, sabi mo lahat na meron ako ay dahil sa'yo. Pero ngayon, gusto kong malaman mo. Kahit wala ka. Ako, si Tsutsinya, mas lalo pang magniningning. Para sa research, teknolohiya at aspeto, pagsamahin lahat. Iyan ang kabuwang framework at base code ng AI Assistant. Naintindihan MOBA? Master, ang galing naman nito. Kahit kalahating tapos pa lang, nanginginig na ako. Kapag natapos ang upgrade, ang first prize sa tech competition sigurado na. Mali, ang ibig kong sabihin, mali ang landas na ito. Ang bagay na hindi ko magagawa, hindi pa raw sapat. Hindi alam ang iba, pero siya ang si Zifei. Noong una akong umalis sa akademiya, agad akong sumali sa Yayan Tech. Pero ang isip ko ay nanatili sa akademikong pananaw o technical na paraan. Mali ayan. Maganda naman ang AI spirit, masaya, nakakabilib, pero kulang sa halagang pangnegosyo. Ibig bang sabihin ni Master? Kung maliit ang pananaw, ang habol natin ay ang pagtanggap ng merkado. Sa huli, ang negosyo kailangan kumita. Kung mas malawak ang pagtingin, gamitin ang teknolohiya para baguhin ang buhay. Ito ang susunod na gagawin. Tinawag ko itong Phoenix One. Guro. Mas malakas ito kaysa sa AI Spirit. Hindi maikumpara. Kung ang AI Spirit ay isang pino na laruan, kung gayon, ang Phoenix One ay magiging isang pabrika ng laruan. Ganito kalaking proyekto, 3 buwan, posible ba talaga? Keo, Hindi kita pinapaniwalaan, inisip ko lang kung na-stress ka. Huwag na tayong sumali sa kompetisyon. Gusto gamitin ang kompetisyon para makakuha ng investment. Pero nandito naman ako, ang problema sa pera, ako ang bahala doon. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? inaisip Keo lang, bakit hindi kita Kung si Tsutsi niya, kahit naniniwala na magagawa ko, nakatutok lang sa progreso ng proyekto. Pero siya, ang unang inaalala niya ay kung masyado akong na-stress. Seryoso ako sa sinasabi ko. Huwag kang tumatawadayan. Nasayang ang 7 taon mo sa Yayan Tech. Nadakate Magtiwala ka sa akin. Sa 7 taon sa Yayan, hindi lang ako nagpractice ng mga teorya mula sa akademya, pero nakabuo rin ako ng isang malaking plano. Ngayon, kailangan ko lang ilagay sa totoong mundo ang nasa isip ko. malaking plano. Ang sinasabi mo ba ay Phoenix One? Hindi lang iyon. Ang gagawin ko ay magdudulot ng malaking pagbabago sa buong AI na industriya, isang ganap na revolusyon. Ang Fengming Tech ay may 17 tao, kasama ang Logistics at Vice Director Suhi. Ang iba lahat ay mga kilalang pangalan sa industriya ng AI. Ibig sabihin, nagawa ni Chen Yan na mabuo ng buong team sa loob lamang na kalahating buwan. Hindi lang yan, patuloy pa silang lumalawa. Ayon sa alam ko, maraming nangungunang talento ang nasa proseso ng pag-alis sa trabaho upang sumali sa Fengming Tech. Si Chen Yan pala ganito kalakas ang hata. Ang reputasyon ni Zifei ay sobra. Ngunit, bunsod ng kanyang pangalan. Tiyak na magiging sagabal din ang reputasyon niya. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi, gustong gamitin ang reputasyon para makaakit ng tele. Sisirain natin ang reputasyon niya. Daiti, maraming kanseladong order sa kumpanya. Kung gagamitin yan para magtanggal ng tao. Saan mo tingin ibubuhos ng mga empleyado ang galit nila?
Saan mo tingin ibubuhos ng mga empleyado ang galit nila? Kalahati ng negosyo, inaalagaan ko. Bakit tatanggalin ako? Nga, bakit kami ang tatanggalin? Malamang ikaw ang nagsumbong sa C. Kung may sisisihin kayo, sisinayo sa kinyen. Lahat ng order nyo nagka-problema. Walang bayad, walang usapan. Umalis kayong lahat. Yes, Ange Seiya. Akala ko hindi tayo papakawalan ni Tsutsinya. Hindi ko inakala na siya ang sisira sa plano at palalayain tayo. Wala tayong pakialam. Shoo? Wala nang maaming salita. Alis na tayo. Hanapin agad si Boss Chen. Boss Chen, Boss Su. Naku, may malaking grupo sa labas. Tinanong nila kung totoo pa rin ang sinabi ni Boss Chen. Ang lakas ng loob nilang manggulo sa sila'y napakapalaban. Ay, Huwag kang padalos-dalos. Hinnato. Chen Yan. Toto PABA ang sinabi Montag? Maliban kay ang Weigo, tanggap lahat, double ang sahod. Siege. Boss Chen, anong ibig sabihin nito? Di kita trip. Pwede ba o hindi? Boss Chen, nakamali po ako. Kung di mo na ako gusto, wala na rin kukuha sa akin, Boss Chen. Sige na, tama na. Tanggap ka na, double rin ang sahod mo. Yay! Mabuhay si Boss Chen. Sigurado akong sobrang abala na siya ngayon. Hindi na siguro magtatagal. Luluhod siya para magmakaawa na tanggapin ko siya. Walang kaayusan talaga. Bumalik na si Chen Yan sa kumpanya. Presidente, yung Anong sabi mo? kabuwang 32 katao. Lahat sila gustong mag-resign. Paano nila nasilbi? Yayan Tech. Pinakamagaling na startup sa Jiang City. Kung hindi ko sila binigyan ng sansa, paano sila sasali? Paano sila naglakas loob mag-resign? Presidente, narinig ko sa kumpanya ni Ginoong Chen, kulang sa kung lilipat ngayon, double ang sweldo. Ang iba rin may parehong balak. Saan kaya nakakuha si Chen Yan ng ganitong kalaking pera? Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka. Exainya, huwag magalit say, Tinjin KO, magandang bagay naman to. Magandang bagay. Tingnan mo, itong mga tao, kinuha ni Chen Yan. Kapag nasa tabi sila, arang bomba ang mga yan. 7 taon na ang nakalipas, tumanda na. Ang paggawa ng software kailangan ng tibay. Pag nawala sila, papasak ang mas mura, mas kaning trabaho. Kung may tao siya, mas bibilis ang progreso. Sa teknolohiya, ano bang pakinabang ng maraming tao? Ngayon, apos ko na ang unang bahagi ng trabaho para sa AI Assistant. Ang susunod, sundan na lang ang plano ko para sa full upgrade. Todo BA? Siyempre naman. Ngayon, ang gagawin natin talunin siya sa larangang pinaka-eksperto niya. Sige, agad na ituloy. Mali ito. Ayon sa aming investigasyon, ang Yayan Technology ay kumopya sa upgrade plan ni MR Chen, kabilang ang maaming personal patents niya. lantaran nilang kinopya at ninakaw ang patent ng iba. Sa tingin ko, para silang Senyorita, sasabihin ba natin ito kay MR Chen? hindi na. Abala siya sa isang proyekto. Kapag nagtagumpay, makikilala sa mundo at mababanggit sa mga aklat pang edukasyon. Inspirational ito. Ayakang madunjasan matanaya, ako mag-asikaso ni Siege. Bumaba ka. Kuya Chen Yan. Kuya Chen Yan. May tanong ako sa'yo. Sage, sabihin mo. Hindi natatakot ang mga tagayayan sa pangungopya. Ginamit nila ang plano mo para mag-upgrade. Kaya ba natin silang talunin? Huwag kang makalala. Kahit mag-upgrade ng 10 o 100 beses, tiyak na panalo pa rin tayo. Hindi kita hahayaang magsalita laban sa 7 taong pinagir. Hindi ko naman sinabi. Wala akong intensyon na maliitin ang mga AI. Magkaiba sila ng pinagmulan. Noong nakaraang pagpupulong, sinabi ko kung ang AI na espiritu ay may tuturing bilang isang precise na laruan. Kung ganon, ang number 1 ay pabrika ng laruan. Pero hindi yun ang tamang description. Ang AI ay maihahambing sa laruan. Ang Fengming 1 ay parang isang bahay. Bahay? Bahay na may kusina. May kwarto. Sa kusina, may mga kaldero, plato, at iba pa. Sa kwarto, may kama at may mga laruan. May mesa, may upuan. Ang ibig mong sabihin, ang Lie Sprite ay isang lie product lang.
At ang gusto mong gawin ay isang matalinong mundo. Sabi Ko, matalino ang asawa Ko. Kuya Chinyan. Hindi na ako makapaghintay na magkasal tayo. Gusto kong malaman ng buong mundo na ang napakahusay na lalaking ito ay akin. Kayong grupo ng mga kit, sobrang stress ko para tanggapin kayo. Pero kayo? Ni kopya hindi marunong, harang baboy. Sir Zeng, sabi mo noon, dapat kayang magtiis. Hindi naman dapat At saka ang mga plano mo masyadong high level. Hindi namin maintindihan ang mga laman nito. Para masolusyonan ang mga ito, kayo, orihinal na tagaplano, ang makakagawa niyan. Kung ako ang gagawa ng trabaho, para saan pa kayo? Isang buwan na lang ang natitira, tayo. Gawin niyo ang pilit kong kailangan. Kung may problema, hanapan ng alternatibo. Sa loob ng isang buwan, gusto kong makita ang sample. Mauna BA? President Zhang, Delicado Ito. Tumahimik, makinig kayong lahat. Gusto magtrabaho, kung hindi, umalis. Kaya kopyahin kayo na lang. Ito pa lang ang hirap. Pero si Chinyan gustong mag-redesign ng bagong AI na produkto. Mas maharap pa yan. Basta maumusan ko siya, wala nang makakatinag sa posisyon ko dito sa Yeyen. Kamusta, Ginong? Narinig ko ang kumpanya nyo. Itong taon balak nyo bang magtagumpay sa komperensya? Totoo ba ito? Nilikha ang Generative Universal AI na tinatawag AI Sprite 3.0. Kaya nitong sagutin tanong at makipag-usap. Makakatulong itong masolusyonan ang problema. MGA kasama. Narito ang pinaka-important. Pati na rin, pwede itong kumilos bilang personal na butler. Yan talaga ang gamit mo. Pero sila, ginagamit nila para ang kapal ng mukha nila. Bawal magsalita ng bastos. Chinyan. Cute mo pala. Tapos ang lakas ng loob mo pang pumunta dito. Ikaw nagkakatapos pumunta ka pa? Paano na yan kuya ko pumunta? Ang AI Espiritu ay produkto ng kolektibong pagsisikap ng lahat sa iya. Ang bersyon 3.0 ay natapos ayon sa aking plano. Pangigaya. Maari makulong sa paninirang puri. Naghahanap ka ng gulo, ha? Kalma lang. Bakit ka magagalit sa mga walang kwenta? Hindi ba bawal magsalita ng bastos? Ginagawa niya to para ipagtanggol ako. Anong sabi mo? Sinasabi ko na basurang tao ka. Chinyan. Hindi ko maintindihan. Ano bang ang gazem mo? 3 buwan lang yan. Ano ba ang magagawa mo niyan? Sasabihin ko sa'yo 3 buwan. Sapat na para gumawa ng software, pati para baliktarin ang mundo. Ang pagkilala sa teknolohiya ng AI. Chinyan, may kabuluhan ba ang magyabang? Umalis ka na lang dahil sa dati nating samahan. Basta bumalik ka sa kumpanya, maaari kitang bigyan ng parehong treto tulad dati. Nagbabayro ka BA? Chinyan, binibigyan kita ng pagkakataon. Kapag nanalo siya yan sa kompetisyon, makukuha niya ang pinakamataas na pamumuhay. Pagbalik mo sa kumpanya, hindi ka na magiging vice presidente. Wala ganang makipagtalo sa tanga. Sa arena, doon natin malalaman ang totoo. Chinyan, walang AI na tulong, hindi mo ako matatalo. Ang kayabangan mo ang sisira sa'yo. Siguradong mananalo ako, pero hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa lubos na kumpiyansa. Kayo. 3, nakatakda na. Chinyan, binigyan kita ng Ikaw ang hindi nagpahalaga. Simulan gayon. Magiging ako ang isang taong hindi mo maabot. Ngayon, ipinapahayag ko ang opisyal na pasisimula ng National Computer Science Competition. Ngayon tatawagin natin, Yoyen Tech. Unong teknolohikal na opisyal. Si Genki umakyat sa entablado para magpakita. Magandang araw sa inyong AKOSI Jiangko. Sumali ako sa Yayan kamakailan. Bago pa ako sumali. Ang Yayan Technology, itong taon na ang nakali. Ngunit wala pa ring produktong nakapagpasabog sa mundo. Pero na yon. Narito na ako. Ipapakita ang produktong tumagal sa siglo. AI Sprite 3.0. Kumpara sa boring at problemadong tradisyonal na AI, kaya ng AI Sprite 3.0 mag-isip kusa. Magamit ang malawak na knowledge base ng mundo. Kapag inilabas ito, lahat ng search engine, tandaan, lahat ng search engine. Sa harap nito, lahat ay mawawalan ng liwanag. MGA kaibigan, naintindihan, palagpakan. Ange Galing. Sa paghahanap ng impormasyon, hindi na kailangang maghalukay sa basura para sa sagot. Kapag lumabas ang software na ito, baka mapasama sa pandaigdigang hanay. Oo, tama. Take it. Hindi ka masaya. Siyempre, hindi ako magnanakaw sila. At ninakaw pa nila ang gamit mo.
Kapag nakikita ko silang tumatawa, nasusuka ako. Gusto mo bang tulungan kitang bawasan ang galit mo? Jinusang. Pwede bang magtanong? Testing ang sistema. Siemper. Pwedeng. Munting Narito ako. Kung dagdagan ng 2 ay 3. Ilan naman kapag 3 bawasan ng 1? Akala ko may bitag siya. Ganito lang pal. Hindi naman. Chinyan, magtanong na matalino o mahirap na tanong. Kung ang isa dagdagan ng 2 ay 3, tapos 3. Bawasan ng 1. Chinyan. Ano ang ginawa mo? Anong nangyari dito? Hindi ko alam. Sinubukan kitang tulungan mag-test. Sayang. Kahit ang pinakabasic na reverse calculation, may problema. Sa Tinjin KO, ang tinatawag na upgrade, mas mababa pa yata kaysa sa original version. MGA kaibigan. Ito pa rin naman ang unang produkto. May mga problema at normal lang yan. Ngayon, ipapakilala natin ang presidente ng Fengming Tech, ang AI father, si Professor Zifi. Hindi ako talunin ng intriga. Shen Yan. Habang naghihirap ka, tapos na ang finished product. Sasabihin ko sa'yo, kapag nakuha ko na ang puhunan, Ikaw. isa ka ng malaking bero. AI Espirito nasa kamay mo. Grabe, sobrang panjit. Sa total lang. Kahit pa kayo gamitin, mas maganda pa kaysa gawa mo. Teknolohiya. Wala nang ibang sasabihin pa. Ipapakita na namin ang susunod. Phoenix 1. Susu. Magandang araw sa inyo. Ako Susu. Pwede ko kayong sagutin sa anumang tanong. Parang pareho lang ito sa nauna, di ba? Magtatanong ako, isa dagdagan ng 2 ay 3, at 3 bawasan ng 1 ay ano? Grabe, sobrang kapal na mukha mo. Magandang araw po. Isa dagdagan ng 2 ay 3. Kaya ang 3 bawasan ng 1 ay 2. Kumusta Susu? Hiniwalayan ako ng girlfriend ko. Ano ang dapat kong gawin? Kumusta? Kung gustong makipaghiwalay ng girlfriend mo, unahin nating alamin ang dahilan. Makipag-usap ng maayos. Mag-isip kung may dapat baguhin sa sarili. Paano nangyari yon? 3 buwan lang. Paano siya umabot sa ganitong punto? Isusumbong ko, kopya ito. Magsusumbong ako, kinopya nila ang AI ko, kailangang parusahan ng mahigpit. Jichen, dahil sa mataas na pagkakahawig ng 2. At ang yayan teknolohiya, may hawak na yay copyright. Kaya kailangan naming katunayan nyo, mas mabuti kung ipapakita ang base code. AI Spirit. Oras na gawa ni Chanyan ito. Anong karapatan mong sabihin ng Swe, Taga? Ipakita ang base code. So hey, sino makakagarantiya na hindi makakala? AI Genie, ito'y nalikha ng buong team ng Yayan Technology. Ning, nasa makatarungang lipunan tayo. Ang usaping pangongopya, hindi basta sinasabi lang. Sangke, tama ba? Tatandaan kita. Chinyan, sabi kayo na sa iyo, habang buhay ka lang nasa ilalim ng paa ko. Sa trabaho ganun din. Sa pag-ibig, pareho lang din kaya. Ganon BA? Editin yan mo Maiji. Ano to? hindi mo maintindihan? Ito. Paano ito possible? Shulao, ano ito? Mga datos ng wine tunnel. Siya, Ginamit niya ang AI para kumpletuhin ang wine tunnel test. Hindi ka lang ang sobrang excited. Ano alam mo? Ang isang wind tunnel test ay nakakahalaga ng hindi bababa sa 25,000. Para sa malalaking eroplano, ang gastos ay umaabot sa milyon. Pero ginamit niya ang AI para ma-replicate ang proseso. Magkano ang matitipid sa bansa para sa military at civilian gastos? Hindi pa ito ang pinakamalupit. Ang maraming malalaking wind tunnel, bukod sa gastos, may mga technical na limitasyon din. Pero sa simulated world, walang ganitong mga problema. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Babaguhin niya ang buong larangan ng wind tunnel technology. hindi Brad. Maglagay ng animated na larawan. Sabihin mong binabago ang tapos kami lahat. Akala mo ba kami mga walang alam? Sino ka ba pa questionin ang kakayahan niya? Ang software na ito, napakahalaga. Ikaw talaga, matanda ka na. Ilan ang nakakaintindi? Lahat naman ayon sa gusto mo lang sabihin. Grabe ka talaga. Kung di mo maintindihan, ipakita na lang sa lahat isang bagay na maintindihan nila. Ang planong ito. Kinuha mula sa ospital na random na mga kaso. Nagpapanggap na misteryos. Anong maroon? Chinyan? Ikaw ba ang pag-ace? Hindi ba kayang gamutin? Tama. Susu. Pabigat ka. Iyong mga na-upload na kaso.
Gumawa ka ng ulat, kaukulang plano ng paggamot. Lalaki, 61 taong gulang, may hypertension, ika-4 na antas ng heart function. Hypertension, Jucktot. Yan ang kabuwang resulta ng diagnosis. Paanong nangyari ito? Paano niya nagawa ito? Ito ay online na medical. Hindi. Ito ay intelligent na medical. Kapag ito'y nailunsad, hindi ba't ang halaga nito'y abot ng bilyon? Halagang bilyon. Ang Fengming Tech ay nilunsad ilang buwan na ang nakalipas at tinatayang billions na ang halaga. Hindi lang yan. Tingnan mo ang proseso ng kalkulasyon. Ito PA Lange Basic version. Kung sapat ang ipapasok na datos, ang sistemang ito, katumbas ng milyong doktor. Hindi ito isang bagay na pera ang makakagami. Ito'y kayamanan pa sa buong mundo. Ang binubuo natin ay hindi lang basta AI, kundi isang professional AI template. Kung gusto mo ng AI para sa kahit anong larangan, kailangan lang maglagay ng kaugnay na datos. I-adjust ang kaukulang mga parameter. At maaari kang magkaroon ng professional na AI model sa anumang larangan. Ano bang nilikha niya? Isang halimaw. Parang nare-remagin niya ang buong mundo. Imposible. Sa loob ng 3 buwan, ano mo nagawa ang ganitong klase ng bagay? Pandaria, tama, Pandaria. Cutie. Pandaria. Maganda naman ang AI sprite, pero kung ikukumpara sa software na to, parang alitap-tap at buwan. Aya, Pandaria. Tama ang sinabi ni Ginoong Tsu. Sinuri ko na ito, pati ang AI assistant mo, likha rin ng Ginoong Chen na ito. Talaga naman. May kaapatan kayo batay sa batas, pero bukod sa batas. Ang tao dapat may moralidad din. Ano nung tingin mo sa sarili mo? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam sino o ano ka. Hindi ko hahayaang sirain mo ang kinabukasan ng bansa. Tawagin mo si San. Nalaman ko na, siya si Tsu Jianjun, Ginoong Tsu, haligi ng defense industry ng bansa na may national level pribilehiyo. Katabiniya, si Zhao Gangju, si Acadmission Zhao. Dati, sa balita ka o lang sila nakikita. May balak kang saktan ang dalawang matanda? AKO. Hindi ako sigurado. Paano nangyari ito? Binata. Ika o Ange Nak de Vlonito, Ang proyektong ito ay sama-samang dinevelop ng lahat sa Fengming Technology. Galing mo, Bata. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Gusto mo bang sumama sa National Research Institute? Pwede kong i-rekomenda ka. Igagawad sa iyo ang titulo ng akademiko. Akademiko? Akademiko. Si Acadmission Shujun, mukhang gusto niyang isang hakbang lang dereso sa tuktok ah. Sa software BA, 2, karapat dapat maging akademiko. Jinusu. Salamat po sa inyong tiwala. Pero hindi po yan ang hangarin. Teo. Huwag mo nang tumanggi agad. Baka gusto pag-isipan PA. Maganda ang alok namin. Salamat sa inyong dalawa sa maglingkod para sa VIP. Siempre gusto kayo yan. Pero kung ikukumpara, sa loob ng institusyon, mas gusto siguro na makasama ang mga kaparehong at magtulungan para sa kinabukasan ng mundo. Para sa kinabukasan ng mundo. Ang ganda ng sinabi mo. Pero, kailangan mong maniwala. Laging bukas ang pintuan ng Akademya ng Siyensya para sa iyo. Mr. Chan, ikaw ang nanalo sa taong ito sa paligsahan sa teknolohiya. Ano ang nararamdaman mo? Mr. Chung, ang software na dinevelop ay napakahalaga. Bilang bilyonaryo sa hinaharap, ano ang nais sabihin? Konting. Pasasalamat hindi ko nasasabihin. Gusto kayo lang sabihin. Massword AKO. Nakilala ko ang nagmamahal sa sila ang nagbigay buhay sa binuksan nila ang bagong kabanata ng buhay ko. Tungkol naman sa software. Gusto kong Open source. Software worth trillions. Make it open source. Di ba siya natatakumagiya? hindi ko iniisip na ako'y napakabuti. Naniniwala akong AI ang kinabukasan kahit sa araw na ito. Sana dumating ito ng mas maaga. Hindi mo naman siguro Ako'y magpapahangang buhay sa iyong liwanag. Di nagugustuhin bumalik. Hindi pwedeng gawin itong open source. Chunyan. Ang Tenga MOBA? Alam mo ba kung magkano ang kita mula sa patent na ito kada taon? Iro laha. Kasama rin ako dito. anong kinalaman mo dito. Chunyan. Hindi ba gusto mo AKO magpakasal? Pumapayag ako, magpakasal na tayo. Kung hindi mo ako mapagkakatiwala, ibibigay ko kalahati ng shares ng kumpanya sa'yo. Sushinya. Kasal na ako. Sa ating dalawa, matagal nang wala tayong koneksyon at hinding-hindi na magkakaroon pa. Imposible. Hindi mo kaya magpakasal sa iba. Alam kong ako ang mahal mo. Chunyan. Isang beses lang kitang niloko. Hindi mo ba kayang patawarin ako at bumalik tayo sa dati? Hindi mo kailanman niloko. Kalaunan, napagtanto ko na hindi talaga tayo nagsimula. Wala tayong utang sa isa't isa.
Sinyong. Wag mo akong pakialaman. Natalo AKO. Ha ha ha. Ako pala ang totoong clone ha ha ha. Sinyong, Miguel Macam muna. Hindi tayo matatalo, ang yayan ay parang barko. Hindi ba? Umalis kayong lahat. Alam na natin ang nangyari ngayong araw. Hindi ginawa ni MR Chen ang pagwasak sa order ng kumpanya. Kayo ang walang kakayanan. Dinisenyo ang palalay, tinanggal ang mga empleyado, at itinulak sila para manggulo kay MR Chen. So anong gayon? Lahat ng trabaho ninyo, ako ang nagbigay. May karapatan akong kunin ito anumang oras. Kayo, mga trabahador lang. Ano inaasahan ninyong paliwanag mula sa umalis kayo? Kami nagtatrabaho lang. Pero may karapatan kaming pumili. Ew. Resignation letter ng 16 na tao mula sa design team. Ito. Sarakin 2. Lahat kayo nababaliw. Para lang sa ganit, katarangit. At trabaho, sinakrip. Siyempre, kailangan ang hanap. Pero ang mundo, hindi isa ang kumpanyang yayan. Ang ganitong nakakasuya na pag hindi namin kayang lunukin. Ikaw. Isang aso lang niya. Huwag isipin na dahil nakadamit ka ng tao, naging importante ka na. Kung ikukumpara kay MR Chen. Karapat-dapat kabi. Pwe. Basura. Alice. Lahat kayo, umalis. Mga kit lang kayo, tapos ang lakas ng loob niyong sumigaw sa akin. Shinya. Kamakale. Kamakale. Shinya. Lahat kayo umalis. AKO. Ginong Zeng Kae. Kami ay mula sa enforcement team. Batay sa ula. Nagpunta sa ibang bansa ng 7 taon, nagkasala ng paghuhugas ng pera, paggawa ng peking dokumento ng pang-abuso sa kababaihan at krimen, isinampa na sa korte ayon sa batas. Sumama ka na sa amin. Hindi, mali kayo. Wala akong ginawa. Wala akong kasalanan. Mali ata kayo, siya ay isang talento na mataas ang pinag-aralan sa ibang bansa. Mataas ang pinag-aalan. 7 taon siyang nasa abroad, pero nakisama sa mga miyembro ng gang at hindi pumasok sa institusyong pang-edukasyon. Pati marami siyang mabibigat na krimen na ginawa. Ngayon, hinahanap siya doon para hulihin. Kaya siya umuwi dito. Yung sinabi ko kanina, ay bahagi lang ng mga ebidensyang meron kami. Hindi ka namin maakusahan ng walang basta. Tara na. Nagamalis. Hindi ako. Shinya, tulungan mo ako. Senyorita, ginagawa niyo ito para kay senyor. Ay tiyo ang panggatong regalo kayo sa kana. Tutulungan ko siyang tuluyang putulin ang sakit ng nakaraan. Ang lahat ng hadlang sa kanya, alisin ko isa-isa. Ipamalita ito. Kapag bumaba ang presyo ng stock ng yayan teknolohiya, simulan ang plano ng pagbili. Ang MJ Bagi na ayo and yan. Walang ibang karapat dapat pumilit dito. Oh. Ang pangalan mo. Sino ka ba para mapabilang sa pangalan ni Kuya Chen yan? Ano? Gusto mo akong gawing katatawanan? Sabay tayong lumaki. Hindi ko nasilayan ang kasal ninyo ni Chenyan. Iyon din ay isa sa mga panghihinayang ko. Iniwan na niya ako. Ikaw ang umiwas sa kanya. O baka naman, sobrang dali ng tagumpay mo kaya, pati sarili mo nawala na rin sa'yo, sa tingin ko. Si Chenyan dati, romantiko rin siya, pero sino ang mag-akalang ganito siya katatak mag-desisyon es apakalis? Lilisan na rin ako sa susunod na araw. Panganay na Chen sa Shangjing ay magpapakasal sa anak ng pamilya Su. Gaganapin ang kasal sa 3 araw. Si Chen Yan, panganay ng pamilya Chen, nanirahan sa Jiang City ng 7 taon at nanalo ng unang gantimpala sa pambansang kompetisyon sa teknolohiya. Inanunsyo niya ang kanyang formal na pagbabalik sa pamilya. Ito ang pinakamainam na resulta, hindi ba? Ang panganay ng pamilya Chen sa Shangjing. Kaya pala, ang nagbigay ng lahat para sa akin, ay siya pala mula pa noon. Pinalayas ko siya dahil lang sa isang manloloko. Shinya. Hindi tama. Sobrang gusto niya ako dati. Sabi niya ako ang ideal niya. Nakalimutan lang niya
Kung maalala niya, magugustuhan niya ulit ako. Maginahon ka. Pupunta ako sa Beijing. Inaanyayahan ang nobyo at nobya sa entablado para magpalitan ng singsing. Sinabi mo dati, may 3 regalo ka para sa akin. Ang pangatlo ba, sarili mo? Kaya kasalanan ko pala. Sige, papalitan kayo na lang. Hindi, ayokong palitan. Ikaw ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang tunay na pangatlong regalo. Malapit na itong i-deliver. Hindi ako pumapayag sa kasal na ito. Anong ginagawa mo dito? Chun yan. Nang mawala ka, doon ko lang napagtanto kung gaano kakahalaga sa akin. Basta sa magha sa akin. Ano ang gusto mo, kaya kong ibigay. Sushinya, ilang beses ko nang sinabi. Tapos na tayo. Hindi todo yan. Nakalimutan mo lang. Kung maalala mo lang, malalaman mo kung gaano mo ako nagustuhan noon. Simulang gayon, hindi na kita bibigin o sasaktan. Mali ka. Matagal ko nang naalala ang lahat. Anong sinabi mo? Simula nung itinulak mo ako para kay Zenke, naalala ko lahat. Chun yan. Hindi ka kasing galing ni Zenke, pero ikaw ay isang cute na tao. Dahil naalala ko, mas pinili kong piliin si Susu. Siguro noon. Minahal kita mula sa kaibuturan ng puso ko. Inabot ng 7 taon, para alisin ang sakit at lunas sa lason ko. Ngayon, tapos na tayo ng lubusan. Chun yan. Ang kasal na ito, maaring hindi perpekto. Pero kung ito ang magbibigay wakas sa sakit ng 7 taon mo, at magpapahintulot sa iyo na mahalin akong buo at maramdaman ang pagmamahal ko, lahat ito ay sulit. Ito ang ikatlong regalong inaalay ko sa iyo. Pumikit ka, ang 4 na regalong inihanda ko. Bakit may pang-4 pa? Marami pa yan sa susunod. Ay naku. Pumikit ka na lang.